Hey, what's up? Another video reaction dito po sa ating segment na Random React. Ang gagawin po natin ngayon ng reaction video ay tatlo pong content po to, no? Ito pong SB19 releases, wakas at simula track list. At ito pong BOH SB19 paano nagsimula by Ninong Rai. At ito pong The Dark Side of OPM Exploitation, Manipulation, Corruption, and More from JR and Mika Javier. Maganda pong mga topic pong ating gagawin ng reaction video ngayon. Para po sa konteksto, simulan na po natin to. Let's do this. The official track list of Wakas at Simula! So ito po yung magiging mga kanta nila no, sa lalabas silang album. Wakas at simula. Yun, Bisa. Memories. Toy Friend. Ay, yung Toy Friend pala. Album pala nila yun. Sa album nila. Kala ko sa ano. Kala ko sa album ng ano. Ng Beepers. Yung pala sa album pala ng SB19. Nice ah. Ever Black Emoji. At Wakas. Nice. So, 6 na kanta lang ba to? Ah, mukhang hindi. Oh, pagsibol. Okay. What mapa mana bazinga ikako. Ah, okay. Yung mga bago nilang kantahin sa simula, no, yung may Bisa. Sinama pala nila tong sa album na Pagsibol. Kumbaga, parang naging ano, naging greatest hits, no? Parang ganoon ng kanilang mga naging album siguro to. Ang gaganda ng track nila. Pagtatag, okay. 13, Gento, I Want You, Cream Zone. Ilaw, yun. Liham, Freedom. Okay, so pala tong Wakas at Simula, kumbaga parang isang full-length album na pinagsama-sama nila yung mga feeling tracks dun sa mga naging album nila throughout the years, no? Solid. Simula at Wakas. Damn. Time. Yun, no? 8-ton ball. Quit. Shooting for the Stars. Doon ka. Yung Quit, paborito ko na to eh. Okay. Kaya pala ang daming kanta, no? Nice. 24 tracks 24 of full tracks? circle journey, one powerful statement. Grabe. Wakas at Simula! Correct me if I'm wrong, hudyat na po ba to na ito na po ba magiging last album ng SB19? Kasi po pinagsama-sama na po nila yung kanilang mga kanta sa mga naging album nila. At tapos yung title po, no, Wakas at Simula. Sana naman po hindi pa to, no, hindi pa to huli. Pero parang ganun po yung title at yun nga, sabi ko, no, pinagsama-sama nila yung kanilang mga kanta sa mga naging album nila. And again, we saw the titles and we also saw yung mga tracks nila with their collaborations. Again, we have Be First, a Japanese boy group, and we also have Jolene, yes, Okay. an Asian superstar from Taipei. Happy congratulations, SB19! Grabe naman yun, no? Nice talaga. Ayun na, lipat po tayo dito sa isa nating content dito po sa kay Ninong Rai sa BOH SB19 paano nagsimula. Alam ko po ilang libong beses nyo po napanood to dahil matagal na po itong in-upload, no, ni Ninong Rai nung 9 days ago. Pero panonoorin po natin to. Doon na po tayo mag-i-start sa totoong interview po nila ni Ninong Rai para po meron po tayong makapulutang aral sa mga sasabihin ng SB19. Simulan na po natin to. Kamusta? Kamusta po kayo? Ay, hindi kayo lang dapat na kinakamusta. Kasi parang naparami yung kain natin eh. Alam niyo po ba, parang ilang taon ko na kinikrave yung Bluetooth. Opo. Sabi ko, parang sinasabi ko sana may invite kami dito. Pandemic times pa, Tapos no? niya, nagulat ako nung nakasalubong namin kayo. Iyon. Nagsimula to, nagkasalubong tayo sa airport. Sa Cebu. Cebu. Oo. Sabi ko po sa kanila, sininong Ray, pa-picture ka. Nahiya ako eh. Nahiya po ako. Tapos, Sabi, hingin na lang natin ng ng regalo. Ninong eh. Tama. Pero, syempre, again, SB19 sa kusina ng ninong nyo. Yeah! Nice. Pero, alam nyo ba, na actually nabanggit ko na rin naman to, nung nag-shoot tayo ng music video ng Visa.
na yung dating gumagawa nagsushoot ng music video niya, si Eman, ay tropa na. Oo. Sinabi niya na sa akin dati. Sabi niya, gusto mo ba collab SB19? Sabi ko, teka lang. Kasi hindi ko alam kung paano magdala ng conversation ng 5 yung kausap mo. Nung time na yon. Pero, over time, na-collab namin si Lola Amor, sila Kapinpin. So, marami sila. So, nung time na, okay, kaya ko naman palang kumausap ng 5, parang nahiya na ako mag-message sa inyo kasi masyado na kayong mataas eh. Nahihiya na ako eh. Iwan pati pamilya eh, di ba? Hindi, syempre hindi nyo iniwan ng pamilya. Anyway, Hindi. ayun nga, nandito tayo kasi nagkita-kita tayo sa airport. Then days later, may nag-inquire sa amin, gusto nyo ba na sumali sa pinakabagong music video ng SB19? Ganon? Ganon yung pagkakaroon. Ganun! May tono yung email. Sino yun? Sino yun? Sino man yung nag-email nun, maraming salamat po sa inyo. Pero syempre, lahat naman tayo kilala ang SB19. Lalo ngayon eh. Lalo ngayon, pa-international tayo eh. Tama. Diba? Pero Real gusto talk. ko lang malaman, paano ba nabubuo ang isa SB19? Paano nagsisimula yung mga gantong bagay? Style, parang ano mo to eh. Role mo yan eh. Si Estel talaga yung ano nila, spokesperson nila eh, no? Talagang sabi ni Ken, no? Estel, kaya mo yan, spokesperson ka. Role mo yan eh. Meron sasagot na ng certain question. Nakaano na yun, nakatoka na. Sagutin mo. Like, paano po kami nagsimula? Yeah. Like, kasi curious lang ako eh. Gwapo rin naman ako, ba't wala akong boy band? Alam mo yun, boy group. Kasi actually, nung time na nag-start kami, wala talaga kaming idea na boy group yung gagawin. This was 2015. 2016. 2016. Ako masasabi ko yung part ko na personally, kaya ako nag-audition kasi ang goal ko naman talaga is to earn money to support my family. So wala akong idea na, pero kasi namin magiging total performer kasi naghanap sila ng singer, dancer, na nag-a-act, nagbo-modeling. So parang, sige, pasok na lang tayo kung anong pwede, kung saan tayo So hanggang sa, yun, ang nakasabay ko mag-audition, si Josh, tsaka si Pablo. Well, si Pablo, nakasabay ko talaga siya first day ng audition. Si Josh, parang special edition na lang sa kanya. Parang ito po yung throwback nating mga 18, no? Siyempre po sa mga casuals po, no? Hindi po nila alam ang totoong istorya ng SB19 kung paano sila nagsimula. Kaya ito po yung pagkakataon nyo na po para malaman nyo talaga kung paano po nagsimula ang SB19 na hindi po talaga madali ang kanilang pinagdaanan. Kasi Pogi eh, pogi nagpakaawa siya. Pasok na ako, please. May talent naman ako. Sabi, sige, punta ka na lang. Show me what you got. Parang ganun. Tapos nung nakapasok kami, ang dami. Special may itlog. Special may itlog. Sobrang daming nakapasok. Like, ang claim namin before, 100 plus. Pero parang ganun naman din yung umabot, 100 plus. Tapos yung training namin, Wala. Wala, tinitrain sarili namin. parang kaming, well, syempre mga bata pa kami, feeling namin naglalaro lang. Pero na-enjoy namin kasi nagpe-perform kami, kumakanta, sumasayaw. Pero, parang wala kaming idea saan kami papunta nung time na yun. Basta nagpe-perform lang kayo. Nagpe-perform kami. May kinikita naman kami pero hindi siya sapat. Basically, ang lahat kasi kayo may mga talento eh. May kanya-kanya ka. Meron kayong mga kung ano mang skills na meron kayo. Pero, ang nakikita ko dito, ayon sa sinabi mo, na ang kailangan talaga dito is na-enjoy mo mag-perform. Kasi merong mga taong magaling lang magsayaw, tulad ko, pero ayoko nakikita ako na ibang tao. Totoo naman talaga. Sa iba ka magaling mag-perform. Yes. Tama. Isang tao lang nakakapanood. No? So, nakakatuwa. Ngayon, tanong ko lang, no? Kasi, hindi. Hindi. Okay. Next question. Yung pagsasayaw nyo, nakita namin ni Alvin yan kung paano kayo sumayaw. Yan ba bagay na pinanganak kayo with? Yung pagsasayaw na yan? No. Pablo. Sagot namin dyan. May iba po ba? Simulan natin kay, kay Pablo. Ikaw. Ako po nung story ko po yan parang napilitan ako sumayaw nung high school ako kasi ibabagsak kami pag walang sumayaw. Ayun lang. No? Legit po yan. School requirements. School requirements. School requirements. School requirement, tama. School requirement ka rin. Parang napilitan ako kasi sabi ng advisor namin, pag wala, medyo may ano kasi yun yung alam mo yung mga ibang teacher may bayabangan sila no, mas magaling yung mas estudyante ko. So, ayun sabi niya sa akin, pag wala daw sumayaw sa amin, babagsak kami. So, napilitan na ako yung parang pinupush nila ng So, doon ako nag-start magsayaw. And then, doon ko na na-discover na marunong na sumayaw. So, Nice. nag-choreo ako, napilitan ako mag-choreo habang I like mga favorite ko artists nun before. Madami nila, Usher, Chris Brown. So, mga ganong klase ng kanta. Hinahal mo na rin siya.
Yes po, Don. Minahal mo na rin. Yan ang sinasabi. Minahal mo. Oh, nagsimula na tayo. Ikaw naman, dire-diretso tayo. Ako po, parang bata pa lang po ako. Elementary, ganyan. Sa school din. Mostly sa school lang din. Mahilig po talaga ako sumali sa mga extracurricular activities. So yung every dance na kung ano mang gagawin, sumasali po ako. Pero hindi po ako yung parang professionally na walang background din talaga. Kumbaga sa school lang, actively lang po ako mahilig akong sumayaw, mag-perform. Tapos hanggang high school, ganun, hanggang hanggang sa na-recruit na po ako dun sa recruit talaga sa company para mag-training. Iba yung recruitment. Pero yun lang po, as in, wala naman, kahit po sa family namin, wala din mahilig magsayaw Sayaw. or perform talaga. Ako lang po nahilig simula bata. Elementary. Balik lang ako sa tanong na parang inborn. Ako personally, I don't believe in something na inborn. Super talented ka na. Parang medyo sa genes mo siguro na pagmanahan mo na meron parang feeling ko. Hindi. Parang mas malakas mo isa kasi tinatawag left and right, 'di ba, na brain nung ako analytical or creativity. Pero para sa akin, kung ano yung environment dun nag-start. Pero kasi ako hindi ako na-expose sa dancing before. Pero naging idol ko sila. Dance troupe sila. Tama. Dance troupe sila, no? Style po talaga. Tapos yung mga panahon na yun, mga kapanahonan nila Brian Pospos, Yun, idol. Chachi, or basta something like yung mga, before mga umuusong dance troupe sa Amerika, gano'n. Tapos ayun, doon ako nag-strive na, gusto ko rin mag-perform. Gusto ko rin sumayaw. So, initially, Wala po talagang masasabi na inborn, no? Sabihin natin talaga pong pinag-i-ensayuhan 'yan. No, talaga pong pero maano mo rin yung pagdating ng araw, maano na pagkumpara doon ka talaga. Minsan kasi talaga yung iba kahit anong practice, 'di ba? Talagang hindi siya para doon. Kumbaga parehas kaliwa talaga yung paa, hindi matuto, 'di ba? Hindi talaga siya para doon. Ganun po 'yun, no? nandun na rin talaga yung pagmamahal. Inaral mo lang yung galaw, parang ganon. Andun muna yung passion for it. Yung love na parang, nakikita ko yung sarili ko na pwede akong, gusto ko rin na matry na mag-perform. Try sumita. Oh, next. Ito na. Ako ba talaga hindi ako dancer. Pero musically inclined po. Tama. Talagang sila mahilig mag-instrument, no, itong si Pablo. Pero hindi talaga siya dancer, real talk. Kasi bata pa lang kami sa church po namin. Like every Sunday, ganyan. Nag-aaral kami play instruments. Tapos tatay ko, music ministry. Kumakanta talaga. So kami, sa bahay namin na maliit, parang natutunan talaga namin kumanta. Tapos parang, hindi ko okay naman ako kumanta. Pero ang funny story po niyan, hindi ko naisip na maging career ang pagpa-perform. There's this one time na nag-volunteer ako sa isang parang culture caravan. Tapos nagsasayaw sila. Tapos pinagkakaguluhan sila. Magpa-perform sila doon, pinagkakaguluhan sila. Nag-idolan pala tong mga to no? Hindi ko sila idol. Binabash ko sila noon. Pero nung nakating ka sa amin, nakangang ako. Nagtanim pa kami ng tubig. Yung work ko noon. Volunteer siya. Mga guests, mga ganyan. Ano mo Sabi ng ko, tubig ngayon? Pucha, bakit ito? Hawa ko eh. Mapangit naman, pinagkakaguluhan. Grabe naman to si Pablo Bakalait, ano? Ang papangit naman itong mga to, pinagkakaguluhan. Grabe siya. Ang tubig ngayon? Pucha, bakit ito? Hawa ko eh. Mapangit naman, pinagkakaguluhan. Biro lang naman. Pero sabi ko, bakit siya pinagkakaguluhan? Ang gusto ko rin mag-perform sa gamin. Gusto ko rin mag-perform na gano'n. Siguro, parang nagkaroon din ng Na-inspire ka spark sa sa amin. akin. Kahit pa paano, na-inspire ako. Kasi subukan ko nga. Pero hindi naman agad-agad yun kasi nag-work pa ako. Inuna pa yung Ikaw naman. Di po talaga marunong sumayaw nung nag-start. Apo. Maniniwala po ba kayo na totoo yung sinabi ni Ate Maria na parehong kaliwa ang paa ko? Oo. Apo, nadaan po sa training. Pwede ako magpakita sa inyo ng mga videos na hindi po ako marunong sumayaw talaga. Sige, patingin kami. Kung makakakuha kami, lalagay natin Sige dito. po, magsisend po ako Ayun sa yung sinasabi ko, diba? Talagang, walang inborn. Talaga pong kailangan mong pagsumikapan ang iyong magiging karera. Kahit saan pa yan. Kahit saang bagay na kahit sa trabaho, diba? Sa hobbies, diba? Basketball, bilyar, kung ano man yan. Kailangan talaga pagtiyagaan mo. Pero kung alam mo hindi para sa iyo yun at talagang wala ka rin tiyaga, wala. Hindi ka rin matututo at hindi ka rin talaga maahasa sa bagay na gusto mo na yun. Sige. As in, nag-start po yun ng high school.
Even mga high school friends ko, alam po nila na trying hard po ako maging dancer before. Trying hard. Trying kasi hard. gusto mo. Kalokohan na yung term na yun. Sumali po ako sa audition ng school. Ano na, dance group to Siyempre mag-audition ka, sasayaw ka. Kumanta po ako ng Willie Revilla may song. Gusto ko lang naman malaman nyo. Tapos ginagawa ko. Kasi hindi ako kasi mga kagrupo ko dapat, hindi sila sumipot. So, ano gagawin ko doon? Audition na lang ako mag-isa, ganyan. Pero pasok, di ba? Pero kasi, it's fate. pero nandun na sa'yo yung kagustuhan eh. Di ba? Tulad ko, gusto kong kumanta. Para lang may nagwawalang latero kapag kumakanta ako, di ba? Pero yun ba yung totoo? Well, Oh, di ba kasi namin naririnig? hindi. Maririnig niya yan kapag labas yung album namin. Nice. Hintayin niya. Hintayin niya. Ngayon, tanong ko lang. Dami kong tanong kasi kaya nga kayo nandito para magkwentuhan dito eh. Tama. Kamusta ang pang-araw-araw niyong buhay? Kasi i-imagine ko, SB19, superstar. Tama. Sobrang busy nitong mga to. Mhm. Ang dami niyong ginagawa. Kung saan ka tumingin, nandun kayo. Ang dami niyo. Pag nag-search ka ng SB19 sa internet, may kita mo yung mga may kita mo na andito sila, tapos may mga events na ganito. Paano nyo na pagkakasya yung mga yun? At higit sa lahat, saan nyo nakukuha yung energy? Ikaw naman magsimula. Feeling ko po sa mga tao rin, sa team po namin. Yes. I mean, kahit corny siya pakinggan, pero kasi pag nakikita mo po yung mga tao sa paligid mo na rooting for you, parang gagawin mo yung best mo eh. Pero kasi sa mga to, wala nang makuha sa mga to, yung mga pagod na to. Almost 30 na kami lahat eh. Pigang-piga na. Isipin nyo, nung bilis ng panahon, no, 30 na ang SB19. Isipin nyo yun. So, isipin nyo, no, 2016 hanggang ngayon. Ayan na. Ngayon, meron na silang palabas na album na Wakas at Simula na. At yun nga, parang nasabi ko nga kanina, no, hindi ko alam, sana wag naman, no, na last album na ba? Kasi pinagsama-sama na nga po yung kanilang mga kanta sa mga previous album nila. Pag, pilitan na lang kami minsang 5 eh. Hindi, pero pagka naman, pagka magkakasama kami and nakita namin yung team namin na parang talagang pinupush din nila kasi alam nila yung goals ng SB19, alam nila yung gusto namin. Yun yung pa sa amin. Tsaka fans siguro, I think. Yung fans talaga. Though, Tama. alam naman natin na may good things and bad things naman yung relationship ng isang artist sa fans. Pero malaking bagay pa rin sila. It's a big factor na you understand each other. Tama, saka ito yung sa akin, sa grabe ba namang suporta ng 18 dito sa SB19, hindi ka ba namang ganahan? Di ba? As in, lahat ng ganap ng SB nandun ang 18. Di ba? Saka todo suporta. No, worldwide, hindi lang po sa Pilipinas, ganun katindi. Kaya, para sa akin, wala rin karapatan talaga ang SB na mawala ng gana. Dahil todo nga ang support ng 18 sa kanila. Gawin yung mga alam yun, ang hirap eh. Meron siya explain kasi wala talaga siyang formula for everything na ginagawa namin. Pero Tama. I think yung pinakamalaking factor talaga is yung support system Yes. na nararamdaman namin. Yun yung nagpupush namin. Yung ganyan. Ako, agree din ako dyan. Kasi, alam mo yun, kami, nakabase lang din naman itong ginagawa namin. Ayon sa mga inaanak namin na nanonood eh. Kung walang nanonood, ba't ko pa ginagawa to? Yun, real talk po yun. Parang kami po mga reactor, no? Hindi na namin gagawin to kung walang manonood. Wala kami mahihita, 'di ba? At unang-una business din po 'to, 'di ba? Trabaho, 'di ba? Ganun din po 'yun. Kaya ginagawa mo rin yung isang bagay para ma-monetize po yung bagay na 'yon. Hindi mo siya gagawin na parang hobby lang. Sa ngayon pong panahon na 'to at this day and age, hindi mo na po gagawin 'yon yung mga bagay na 'yon. Kasi mas magandang gawin mo yung mga bagay na 'yon na nagpapasaya sa iyo tapos kumikita ka pa. Yun po yung great combo sa mga dapat nating gawin sa mga buhay-buhay talaga natin. Yama. Diba? Kaya nakakatuwa lang din. Merong kakaibang relationship kahit hindi natin sila hindi ko nare-relate yung sarili ko sa mga superstar na katulad nyo Pero syempre, may mga sumusuporta rin sa amin na kahit hindi ko sila kilala, nandun yung energy eh. Tama. Nandun yung lakas eh. Saka yun yung magandang flavor doon, no? Ito yung real talkin ko po kayo. Alam niyo naman po, real talk tayo dito sa channel natin, di ba? Nasabi ko na rin to eh. Di ba mas masusuportahan ka pa ng hindi ka kilala o hindi mo kilala? Masusuportahan ka ng mga taong hindi mo kilala kaysa dun sa mga kilala mo. Real talk po yan. Kahit saan pong larangan. Kahit kapamilya mo pa yan, bihirang-bihira talagang todong sumusuporta sa'yo. Di ba nasabi ko na yung nakaraan? Kaya talagang sobrang thankful po ako, no, sa inyo din, sa mga sumusuporta po sa atin dito po sa ating channel at sa mga previous na po nating naging channel dahil hindi po tayo baguhan dito sa larangan na to, no. Ilang taon na po tayong may reaction channel
no, at kung ano-ano na po nangyari sa ating mga naging channel. Kaya ngayon po, hanggang ngayon, kaya nagpapasalamat din po ako sa inyo, bagamat hindi ko po kayo totally kilala in person, ay nakasuporta pa rin po kayo sa akin. At sa mga bago pa pong mga susuporta sa akin, maraming salamat po. Masarap po talaga sa pakiramdam yung ganun. Makita ka ng numero sa screen, ganito na karami yung nanood Yes. sa amin. Tapos kapag pumunta ka sa isang lugar, kung saan mo sila nami-meet, halimbawa, concert, ganyan, nagiging totoo yung mga numero, no? Tama. Parang, ayun, kinikilabutan. Ayun nga, ganun din, kinalimutan din po ako nun. Yung pinost ko nakaraan dito, di ba? Yung Didicon, yung concert ng SB19. Talaga pong, doon ko naramdaman na marami na rin po akong taga-suporta nung time na yon. As in, halos kada lakad ko may magpapapicture, di ba? Nakita nyo naman po kasama ko sila Casual Shack, yung 18 Couple, di ba? Sila Tita Missy, no? Shoutout Tita Missy. Yun, nakakamiss yung mga ganun. At doon mo mararamdaman talaga na meron ka ng community. No, na napakaganda po ng ganun. Talaga po naramdaman namin doon na talaga meron po talaga palang totoong nanonood sa amin. Dahil nung nagpunta po kami doon, talaga po marami na pong nakakilala sa amin at marami pong nagpa-picture. No, kaya ang sarap po sa pakiramdam noon. Kaya po tama po yung sinasabi dito ni Ninong Ray, talagang kikilabutan ka. No, na meron po pala talagang ganung mga tao na hindi mo kilala pero real talk sumusuporta sa'yo. Halimbawa, concert, ganyan. Nagiging totoo yung mga numero. No? Parang, ayun, kinikilabutan nga ako ngayon eh. Nasa harap mo na sila lahat. Nasa harap mo na Yes. sila lahat. Ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga. Ang curious ako, ang pagsasayaw at pagkanta kasi, craft yan. Pinapractice yan. Paano kayo mag-practice? Kasi recently, meron akong mga nag-guest dito ng mga atleta. Tinitingnan ko rin kasi, ang mga performer ay parang atleta rin, na hinuhone yung craft nila. Yes. Paano yung ginagawa yan? Ano po eh. Siya po talaga. Parang, Sabi mo dati, paano ito ginagawa? sabi mo. So kami po nag-start kasi kami nga na parang Sinabi nga. iba-iba yung ano namin, yung kumbaga level nga. Kumbaga may background na sa dancing. Libong beses silang ginagawa yung kanilang practice noong araw. Isipin nyo yung practice sila na practice, walang sahod. Di ba? Puro crunches. Di ba? Lahat ginagawa nila para ano sila healthy o talagang kaya ng katawan nila yung kanilang pag-i-ensayo. Nung ganun katindi. Ang naging training ng SB19. Iba may background na sa singing. So, parang in a way po, kailangan namin mag-practice na kailangan mabalance namin yung isa't isa. Kailangan maging grupo po kami or masaluhan namin yung isa't isa. So, nangyari po, nung nagsisimula kami, everyday kami nagpa-practice. Yes. Kasi kailangan, parang hindi lang siya yung, mag-practice ka kasi kailangan mo humabol. O ikaw dito, ikaw mag-practice ka. Parang kailangan, as a group, Para mag-sync sila. No, para lang mag-jive silang lahat. No? Actually, hindi lang sila 5 noon, yan dami nila noon eh. kailangan po namin mabuo na mag-improve kami sabay-sabay, malaban namin lahat. So, everyday kami nagpa-practice together, tas as in po, Sunday ata yung, Sunday lang yung wala. Meron kaming goal dati, yung first, second song naman namin. 1,000 times na pinractice. 1,000 times yung pinractice? Before, yes. What? Ganun. Bago, siguro yun yung... Bago i-launch? 2020, Yun yung magic siguro na nangyari sa amin. Dahil 1,000 times namin siyang ginawa. Grabe, no? Yun yung matindi na sana. Although nakatulong yun sa SB19, di ba, yung ilang libong beses silang pinapractice, no? Pero, pag tutuusin sa tao, mahirap yun, di ba? Kaya, pero sa dinaanan nila na to, nahasa talaga sila. Pero ngayon, di ba, ayaw na nilang mangyari yun sa mga magiging bagong tuklas silang mga magiging grupo. Pero hindi rin natin alam kung gawin nila yon. Pero nasabi na rin kasi nila na hindi na po nila gagawin yung mga ganong dinanas nila noong araw. Para nga naman hindi na mahirapan yung mga bagong magiging tuklas silang grupo. Yung girl group na yan at yung magiging boy group na magiging tuklas nila. 20 runs And then yung a day. video na nag-viral sa amin, yung nag-dance practice kami. Pero alam mo ba, yung Ray, yung 1,000 times, di po nagkakatotoo kasi. Dinidaan So, for example, nasa mga 930 na lang siguro yung 70 doon. Ano doon? Pero hindi pa rin biro yung 930, di ba? Isipin nyo yun. Ibang level yun. Talaga kung mamamaskat, nakapikit ka siguro, mamamaster mo na yung formation nun eh. Kasi 930 times yung pinapractice, yung same song o same dance na yan, di ba? Grabe yun. Siyempre, di ba? At least ginawa naman namin na, tinry namin 1,000. Minsan, ginagawa pa rin naman,
Pero dalawa na yung tatlo natin dyan. Isang round, dalawa. Basta wala nakatingin. Parang ang realization ko kasi Para-paraan. namin doon, iba yung gagawin mo nga siyang 20 times pa ulit-ulit pero hindi na siya productive. So ngayon po recently, when we practice, we make sure na merong nakatutok, efficient po siya na parang kahit ilang runs lang, gantong oras lang. Hindi naman Ayun, di ba? Sabi nga nila yun, di ba? Ano quality over quantity. Tama yun. Isipin nyo yun, di ba? Ginagawa nyo nga yun noon, di ba? Ginagawa nila. Umabot na ng halos 1,000. Pero hindi naman kayo seryoso at walang nakatutok talaga. Di ba? Walang nakamonitor kung talaga pong siniseryoso nyo. Di ba? Wala din. Kaya mas maganda yung quality, onti yung practice, pero quality talaga may nakatutok sa inyo. Di ba? Para talagang walang daya. Talagang makikita talaga na talagang ginagawa nyo yung best nyo, hindi yung pabanjing-banjing lang para masabi lang na nag-iensayo kayo, di ba? Sure na merong nakatutok, efficient po siya na parang kahit ilang runs lang, gantong oras Hindi lang, naman dapat na isang ma-achieve beses namin eh. yung goal. Accuracy is better than Yes. strength. Yeah. So Quality over quantity. So parang Yun. ano lang, parang tinataas nyo na lang yung quality Yes. ng practice nyo kesa yung ginagawa nyo lang for the sake na tumaas yung numero. Masabi marami. Masabi lang. Okay. Pero noon kasi yung training namin, as in, everyday, pare-pares lang, parang may robot. Ganun yung dati Paano? namin. Like yung etong Sit-ups. 1,000 yun, di ba? Ay, 400 sit-ups. Tapos turn, ballet turns. Oh, dahil pa namin si One Punch Man. Di ba? Para silang atleta. No? Ganon katindi. Di ba? Yung naging experience sila sa doon sa, alam nyo na, sa humawak sa kanila, di ba? Na Korean, Grabe. Pero syempre, naging matatag sila ng dahil din doon. Di ba? Yung iba doon, di ba? Hindi mag-crunch yan, hindi mag-push up, whatever, di ba? Hindi mag-stretching, di ba? Rekta, sayaw na agad o practice na agad, di ba? Pero sila hindi. Talagang dumaan sila sa ganun training. Kumbaga, sa ngayon kasi, syempre, kung isipin mo yun, marami na kasing limitation ngayon lalo na, 'di ba? Kung naalala niyo 'di ba sa kahit sa mga artista, 'di ba? Dati talagang 2 araw nagshooting sila. Bawal na 'yon. Meron na kang Eddie Garcia law, 'di ba? Na talaga pong limited na yung oras hanggang 8 hours lang o 12 hours, 'di ba? Na dapat lang naman kasi nga unang-una hindi ka nga robot, 'di ba? Na yun ngayon ang gustong mangyari ng SB19 na talaga pong hindi na maranasan ng mga bago nilang magiging talents yung naranasan nila noong araw. Dahil talagang hindi po kakayanin, lalo po ng henerasyon po ngayon. Hindi nila kakayanin, baka mag-quit na agad sila. Kapag naranasan nila yung nangyari dito sa SB19, real talk yan. Saitama, mga kwenta. Doon narinig ko kasi Saitama, sabi ko, ano ba naman yan, pambata? Siya, 100 lang. Teka, nagsi-sit ups kayo bago kayo mag-practice ng sayaw? Yun po yung warm-up. So, kumbaga po, stretching. 100 na ganito, tapos patagilid, tapos 100 na ganito, tapos May music. Parang atleta nga. Yes, Parang parang athlete atleta. talaga. Ang heartbeats din naman namin, parang athletes na rin. Usually pag nagpapa-check up, sabi, bagal ng athlete ka ba? Tatanungin ka muna, gano'n. So, para doon mo na-realize, athlete na rin talaga yung ginagawa. Kaya no wonder, mga 18, no wonder ang lakas ng resistensya nila. Naging advantage nila. Isipin nyo, sumasayaw sila, nagpe-perform sila ng live, di ba? Live silang kumakanta at live silang sumasayaw. Isipin nyo sabay yon, sing and dance. Pero makikita mo sa kanila sa performance nila, dikit-dikit halos yung kanta. Isipin mo, konting pahinga lang, segundo lang minsan. Minsan, todo na yata, 30 seconds yung pahinga. Pero hindi mo makikita talaga yung sobrang hingal nila. Walang ganun. Kumbaga na yung baga na nila, kumbaga na practice na yung baga nila. Kaya talagang tumatagal sila sa live performance. Naging advantage din talaga nila yon. Ang galing So talagang hindi man siya sport, pero kung itrato nyo siya, parang sport siya. Alam mo, dyan ako pinakahanga-hanga sa mga performers na katulad nyo. Kasi akala kasi nung iba, pinanganak ka na lang na magaling sumayo o kumante. No. Akala nung iba, nakachamba lang to. Hindi. Chinaganyo. Yes. Chinaganyo talaga. Pwede nyo ba akong bigyan ng kwento tungkol sa pagtsatsaga? Kasi naniniwala ako, lahat tayo nagtsaga sa umpisa eh. Pumunta po ako dito, 1.5 lang pera ko. Yun. Saan? Sa Maynila? Talaga meron 1.5 lang. Inutang. 'Di ba? 1.5 lang ang pera niya tapos na-scam pa siya. Grabe din dinaanan din ni Tony Ken, 'di ba? Ano pa siya nung taxi driver. Alam natin mga 18 to no, pero para lang to sa mga baguhan no na nakaka-discover din sa SB19. Talaga pong hindi po sila yung
biglang-bigla na lang ganyan na talagang magaling na agad sila at okay na agad yung buhay nila. Hindi, talagang ginrind po nila yan. Dumaan po talaga sila sa matinding hirap. Ako lang po yun. Inutang mo pa. Yes po, tapos pagdating ko dito, niloko pa ako ng taxi. Sisili ko na nga eh. Utang sa kanya. Teka, niloko ka ng taxi. Oo, niloko siya. Ikot ako. Tapos sabi, hinahanap na. Sabi, asan ka na? Sabi Magallanes. bumaba, Magallanes. Magallanes MRT Tapos, po. San Lorenzo lang ako bababa. Sobrang lapit lang pala talaga. Inikot ba ako hanggang umabot ng 500 yung Ay nako, mga karma yan. Yung taxi driver, shoutout sa'yo sa taxi driver. Tingnan mo ngayon yung scam mo, yung niloko mo. Sobrang sikat na. At syempre nga sa ganung halaga lang, 'di ba? Nanloloko ka pa ng tao, 'di ba? Para sa akin, no, parang inaano mo yung pinapakain mo sa pamilya mo dahil sa ganun, galing sa ganun, no. Sobrang matinding karma 'yan. Hindi man ngayon talaga makakarma ka. At ito yung masakit. Minsan kasi yung karma hindi sa'yo mismo nagaganap. No, hindi mismo sa'yo tumatama. Minsan sa kamag-anak mo, sa anak mo, 'di ba? Nakakatakot. Kaya kung ako sa inyo, wag niyo nang gawin yung mga bagay na 'yan, yung panloloko ng tao. So lang ako bababa. Sobrang lapit lang pala talaga. Inikot ba ako hanggang umabot ng 500 yung ano ko. So ang natira sa Grabe. pera ko 1,000 na lang. May dala pa akong bigas. May dala kami kasi. Oh, may dala akong bigas nun. Tapos nakapink ako na jacket. Naalala niya pa, naalala niya pa. Hindi ko makakalimutan yun. Hindi mo talaga makakalimutan yun, lalo kung bagong salta ka sa Manila o saang man lugar, di ba? Tapos ganun yung nangyari sa'yo. Kumbaga, tinake advantage ka. Sobrang nakakalungkot yung ganun. Shoutout dun sa taxi driver. Kung nasan ka man ngayon. Ay, mura eh, no? Kami po nag-train na kami, 3 years. Wala po kami kinikita na. Kasi Sipin nyo, 3 years, wala kang kinikita. Kung ako yun, parang hindi ko nakakayanin yun, lalo pamilyado ako, di ba? May anak ako eh. Parang hindi ko kaya yun, wala kang sasahurin. Siyempre, paano kakakain, no? Pero sila tsinaga nila. Isipin nyo si Ken, galing probinsya si Ken. Di ba? Suntok sa buwan talaga, kumbaga bahala na, parang ganun. Inutang pa yung pera. Di ba? Pero ito, nakita nyo naman kung paano ng SB19 ngayon. Kaya marami po tayong matututunan sa kanila. Lalo na pagdating po sa takbo ng buhay, no? Na hindi laging nasa baba ka, di ba? Ganun yun eh. At basta tsagain mo lang at maniwala ka lang din na kaya mo. Siyempre, dasal din sa Panginoon. Talagang ibibigay sa iyo yan. yung pagtaak pa lang ng career na pagpe-perform, suntok sa buwan na siya. Hindi Yung pinili mo, ito yung gagawin ko. Ibig sabihin, 3 years po kami nagte-training nang wala kami kinikita. Tapos parang lahat ng tao sa paligid mo, ano ba, parang nagre-reklamo na, hindi ko ba tutulong sa pamilya mo, ganyan. Tapos kami, parang blindly naniniwala kami na may mangyayari dito sa amin. Alam nyo, may kinabukasan tong bagay na to. Tapos minsan po, umuutang kami ng pera sa tapos humingi kami ng pagkain. Isa sa studio na natutulog, para wala Si Ken, natutulog sa studio yun si Ken. pinapasahe. Ako, parang Bahay mo yung Wow, studio. 2 years sa studio. Sa studio ka Sa Lapag, opo. Grabe, no? Isipin nyo, no? Ngayon, tignan nyo naman si Ken ngayon. Diba? Ano yung pagkasabi niya? 2 years daw siya natutulog sa studio sa Lapag. Grabe, palakpakan natin yung tibay din ni Ken. No? Yung iba, lalo yung panahon nila, alam ko, ano sila eh. Gen Z na yata sila, no? Hindi bihira sa Gen Z yung may tiyagang ganyan. Diba? Yung mga ganyan, no? Correct me if I'm wrong kung Gen Z nga sila, no? Pero kasi bata-bata pa nga sila eh. Pero bihira po sa mga ganong era, yung talagang may tiyaga, lalo po sa physical na tiyaga, bihirang-bihira. Real talk. Parang Bahay mo yung Wow, studio. 2 years sa 2 studio. years. Sa studio ka Sa Lapag, opo. Lapag. Grabe. Tapos minsan, mga baon, share na lang, gano'n. Medyo matagal po siya. Tapos parang yung second song na ilalabas namin, sabi namin, if hindi mag-work, Tapos tigil na. Kalokohan na to, 3 taon na tayo nag-train, so wala pa tayong kinikita. Tapos, miraculously after a month, a week, sumabog. Tapos tuloy-tuloy na. Ano pakiramdam doon? Nung sumabog. Sumabog po talaga sila. Sumabog. Sinabugan namin. Ano yan? Ano sabog yan? Naabutan sa bus. Teka lang. Management, pwede ba natin ikwento to? Pwede. Ano po yung paa? Nakatornilyo yung paa. Saka ano, no, nabibilib lang din ako dito kay Pablo. Sports siya, no? Yung mga ganung bagay nga, dapat hindi na kinikwento, nakakahiya talaga, no? Pero siya okay lang, joke lang yun sa kanya. Kumbaga, experience, di ba? Yung nangyari sa kanya na yun, tong kay Pablo.
Akala ko pagpasok niya, nandun ako nun eh. Natulog kasi ako sa office. Akala ko nasaksak. Oh! Ano yun? Ika eh. Yung parang tumatakbo pa siya. Pero sumirit na talaga kasi Nataranta pa ako. Ano nangyari? Ika eh. Hindi, pero kasi Akala ko nasaksak eh. yun yung problem po namin. Like, ako kasi nakatira ako sa Cavite. Imus Cavite. Layo. So, ang binabiyahe ko, Oh, yun. 2 hours. Tapos alam niyo, pag umaga, pahirapan dun eh. Yung parang palayuan kayo ng lakad para mauna kayo makasakay. Yes! Uunahan mo yung... Ito yung terminal, pupunta ka doon. no? Para makasakay ka. Tapos yung tipo na asin siksikan na kayo, nakatayo ka sa harap. Yung walang mata-matanda, walang papababae doon, makasakay lang. Pag umalis ka ng mga alas 5 ng umaga, Ay, wala na. syempre, pag hindi ka umalis ng maaga, malilate ka or hindi ka makakasakay ng bus. Tama. Siyempre, hindi ka na mapigilan eh. Hindi na talaga inabutan talaga ako sa bus. Tapos paglapag ko, sumirit na talaga. Sumirit, pagbaba mo ng jeep, ng sasakyan. O, nasa jeep ka pala, nasa sasakyan ka pala, sumirit na. Pagbaba ko, kasi paglapag ko ng... Yung alam mo yun, kasi syempre, Yung tinitingnan force. mo siya eh. Paglapag ko yun, ay sumirit. Hindi. Ano talaga? Okay lang yun. ba? Buo ba? Kasi liquid. Liquid. Pangit naman kung buo. Nama! Hindi, kasi pag buo, pwede mong kunin na lang yun eh. Bukod sa paghihirap ng laman ng tiyan, ano pa yung mga paghihirap na challenges na nangyari sa inyo nung umpisa? Ano po, Grabe. yung maraming specific, first time ko mag-breakdown, kasi very, parang yung ano ko rin, parang strong din na. Feeling ko, para sa sarili ko, strong ako. Pagdating sa mga bagay-bagay, kaya kong tiisin lahat-lahat. Pero meron talaga one time nag-breakdown kami. Pero kung magpa-perform kami na 6 na lingwahe yung kailangan namin sa Oo nga, grabe yan. Parang, Chinese, perform namin Spanish. Chinese, Japanese. Japanese, Korean, yeah. Korean. Oh, parang 6 na lingwahe ba o 4 na? 6 na English, performance. Tagalog. Chinese, Spanish, Korean, Oo. Chinese. Ay, Saka mahirap talagang ginagawa nila na yung pinapapunta sila o pinapaperform sila dun sa mga correct me if I'm wrong, no? Home for the aged, yung mga ganun. Tapos syempre iba doon mga Chinese ganun, tagang pinapasaulo sa kanilang mga language na yon, di ba? Bukod sa physical na torture na, may ganun pang ganun pang pangyayari na may kailangan pa nilang sauluhin sa mentally, di ba? Ang hirap talaga ng dinaanan ng SB19. Kaya malaking kudos po dito kay sa SB19 dahil talagang dinaanan nila yan, pero tinan nyo naman sila ngayon, no? Grabe, pinaghirapan talaga nila. Spanish. Ay, Basta ganun po. mga anim. ganun. Tapos kailangan na mag-perform sa harap ng maraming tao, mga locals. Mhm. Tapos yung choreography ginawa din namin together. Tapos parang lahat po yun, parang nagsama-sama. Tapos parang... Walang magtuturo sa amin, Walang magtuturo walang sa amin, tumutulong. walang kahit ano. Tapos parang kinabukasan na yung show, tapos hindi pa namin nasasaulo. Mhm. Pero syempre as a performer, meron kang pride na parang galingan. kailangan mo galiwan, tama yung sasabihin mo. Kasi if ever may masabi kang mali sa lingwa, Tama. pwede kang umaan. Regardless kung sino yung audience na nakaharap sa'yo o kung nasan ka man nagpe-perform, binibigay mo lahat. Yes. Kahit 2, 3. Totoo yan, yung sinasabi ni Pablo na 1, 2, 3, diba? Nakita nyo meron mga bidyong may mga video sa kanila no, nasa mall sila, gilid lang ng mall. Nagpe-perform sila, walang nanonood, dinadaan-daanan lang sila. Diba? Yun yung mga humble beginnings ng SB19. Diba? Tapos tingnan nyo ngayon, talagang hindi na sila makakapaglakad basta-basta dyan kung saan-saan. Diba? So sobrang sikat ng SB19. Diba? Grabe, talagang dinaanan po nila from 0 to millions talaga. Ganun yung dinaanan ng SB19. Hindi biro. 20 lang nanonood sa amin, okay lang. O talaga? 20 lang, pero ngayon nagso-sold out. Tama. Hanga ako. Sa totoo lang. Like, impressed ako, hindi lang sa kaya nyong gawin na entertainment, pero impressed ako sa inyo bilang tao. Sa totoo Tama. lang. Natutuwa ako sa inyo. Sobrang mataas ang tingin ko sa mga taong may tiyaga. Mhm. Sa mga taong ginapang Yes. yung path. And lalo na sa mga taong gumawa ng sarili nilang path. Tama. Eh, hindi naman pangkaraniwan to eh. Yung tinahak yung daan, yung pinili nyo, hindi madaling Tama. bagay yan. Kaya dahil doon, congratulations. Saka yung na lang yung sinasabi natin kanina, no? Yung dinaanan nila, no? 3 months, di ba? O ilang months yun na wala kang sahod. Wala nangyayari, 3 to 6 months yata, correct pa if I'm wrong, no? Wala silang sinasahod. Hindi natin kakayanin yun. Di ba? Lalo po sa era ngayon. Di ba na sobrang mahal ng bilihin, lahat mahal na. Parang hindi mo kakayanin yung wala kang sasahurin, wala kang mahihita, kumbaga. Pero sila, di ba?
Kinaga nila. Ibig sabihin lang po natin nun, talagang naniniwala sila sa talent nila. Naniniwala sila na kaya nila. Na may patutunguhan yung pagtsatsaga nila na yun. 'Di ba? Kaya napakatindi talaga ng naging experience ng SB19. Yung journey nila, yung lagi ko sinasabi sa inyo, 'di ba? Yung journey yun ang masarap, 'di ba? Kasi mararamdaman mo lahat doon eh. Maraming struggle, maraming humaharang sa path mo, maraming mga reasons na pwedeng magsabi sa utak mo na itigil mo na 'yan. Pero kung talagang gusto mo yung bagay na yon, magtsatsaga ka. 'Di ba? Ngayon, yung journey mo, kahit gano'n, maraming bale-balentong dyan, natapa ka, di ba? Nagkanda leche-leche, tapos nalagpasan mo yun yung masarap doon. Kasi nga, sabi nga natin, di ba? Ang lahat ng nakuha mo ng easy lang, hindi po yun yung masarap na tagumpay. Ang masarap na tagumpay yung na pinaghihirapan mo. No? Pinaghihirapan mo yung journey mo hanggang sa narating mo na yung success. Ganun po yun, pinakamasarap yun. Yung tinahak nyo daan, yung pinili nyo, hindi madaling bagay yan. Tama. Kaya dahil doon, congratulations sa inyo. Ang galing nyo. I'm sure, lahat ng tao ngayon dito, sobrang natutuwa. Tama. Diba? Ngayon, meron lang akong huling tinatanong. Gusto ko lahat kayo sumagot dito. Kasi graded recitation po to. Oh, shoot. Graded recitation po to. Sa lahat ng ginawa nyo, sa lahat ng pinagdaanan nyo sa buhay, meron ba kayong, siguro pinagsisihan? Mauna ka na. Okay po mag-isip ka. Pwede mag-isip. Wala ako pinagsisiyan, di wala. Wala na, pwede rin yun. Kasi usually sinasabi ng ibang tao, wala akong pinagsisihan kasi lahat na nangyari sa akin, maganda man o hindi maganda, umambag sa pagkatao. Tama. Yun ang default na sagot. Hindi ako nagbabawa sa bahay. Hindi, meron. Siguro po, yung ano lang po, yung hindi ko siguro pinagsisihan. Ay, yung pinagsisihan ko rin po siguro yung parang yung decision na mag-train ako. Which I feel like I deeply hurt my parents sa decision ko rin. But at the same time, hindi ko rin siya pinagsisihan kasi nandito ako ngayon because of that. Because of that decision na talagang sabi ko, saan ako pupunta? Kasi wala akong next na ano eh. Kasi nung mga time na medyo nag-meeting na kami, may open forum kami na i-stop na namin. Sabi ko, nagkamali ba ako sa desisyon ko na ano. Tapos, medyo hindi na kami okay ng parents ko kasi ganun nga po. Ano yan eh, yung gut feel, no? Kumbaga, hindi lang naman kasi ka pwede mag-focus na doon sa journey mo, sa gusto mo mangyari. Siyempre, meron ka rin may mga nakapalibot sa yung tao na pwedeng sumasama yung loob sa'yo kasi hindi ka nila naiintindihan kung bakit mo gustong tahakin yung bagay na yun. Na gusto mo mag-grow ka sa bagay na yun. Kaso, meron kasi may mga taong nagro-root sa'yo eh. They're rooting for you for something else. 'Di ba? Maari yung parents niya o yung guardians niya o whatever kung sino man yun, gusto ganito yung tahakin niya. Pero ayaw niyang tahakin yun, hindi niya sinusunod. Kaya minsan may mga relatives tayo o mga parents tayo, gano'n na kapamilya, 'di ba, na sasama ang loob sa'yo. Kasi nga, hindi mo sinusunod o hindi mo sinusunod yung gusto nilang mangyari para sa'yo, sa ikabubuti mo. 'Di ba? Kaya gano'n yung sinasabi ni Ken dito na pinagsisisihan niya na hindi. 'Di ba? Para lang hindi tayo ma-confuse dito sa sinasabi niya. Kasi hindi lang po pwedeng yung decision mo lang eh, 'di ba? Lalo kung hindi ka pa naman talagang independent, 'di ba? Talagang nakasandal ka pa rin dun sa parent mo halimbawa. Gusto lang naman nilang mapabuti ka. Yung dalawang side na 'yon, 'di ba? Na which is isipin niyo kung talagang hindi nagtagumpay si Ken dito sa pagiging SB19 niya, 'di ba? Talaga pong masasaktan yung parent niya o yung guardians niya. 'Di ba? Ganun 'yon. Kaya buti na lang din yung tinahak niya na to, 'di ba? Ay nagtagumpay siya. Kaya masasabi niya rin na talagang yun yung pinagsisihan niya sa kahindi. Na kasi kung vice versa, kung ano mang mangyari doon, parehas may mangyayaring negative at positive doon sa naging journey ni Ken. Hindi ko sila pinakinggan. I just knew naman na they just want the best for me para sa life ko. Kasi bata pa po ako noon eh. So baka hindi lang po talaga solid yung decision ko noon. So yun yung pinagsisihan ko na parang nasaktan ko sila but at the same time, sobrang saya ko. Kasi unang-una parent mo yun eh, o guardians mo. Diba? Gusto lang nila yung best para sa'yo. Isipin nyo, kahit sinong parent, kahit ako, parent, anak ko yung gagawa ng bagay na ganun, 3 to 6 months, wala ka naman nahihita. I-pull out po talaga siya doon, di ba? Naghihirap ka dyan, wala ka napapanao, di ba? Bilang parent, di ba? Ayaw mong mapano siya, no? Ayaw mong mapasama siya. Siyempre gusto mong ibigay yung best para sa kanya.
Di ba? Ganun yun eh. Kaya yun yung in-explain dito ni Ken. Baka kasi ma-out of context ng iba, no? Baka sabihin, ay si Ken hindi pala grateful na naging SB siya, ganun. Hindi po ganun. Kasi po dalawa po yan eh. Hindi lang pa pwedeng isipin mo lang yung para sa'yo. Siyempre, lalo kung bata ka pa nga, may mga parents ka pa, iniisip nila kasi yung para sa'yo, yung para sa ikabubuti mo. Yun yung sinasabi ni Ken dito, no? Pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Sabi ko na nasaktan mo sila. Yes. Pero kasi yung desisyon na yun, kung po pwede nga lang gumawa tayo ng mga gandang bagay na hindi tayo nakakasakit ng tao. Pero paminsan-minsan mangyayari talaga. Tama. I just told him that ito talaga yung gusto kong, Mhm. ito yung gusto kong tahakin. At Kasi ganito yun eh, meron tayong mga parents na, ay, gusto ko maging doktor ka, di ba? Gusto ko maging nurse ka, yung sila yung nagde-decide para sa'yo. Na which is, gusto lang naman talaga ng mga parents. Kasi ako, magulang na din ako. No? Gusto ko rin yung maging isang ikabubuti ng anak ko. Pero, minsan kasi meron tayong realization na dapat bibigay din natin sa anak natin yung kalayaan, yung gusto niyang tahakin sa sarili niyang buhay. Ganun yun. Hindi po kasi tayo yung magiging author o magiging hindi tayo mga parents yung lalakbay sa buhay ng anak natin, sila mismo. No, hindi tayo yung guguhit ng kapalaran nila, kundi sila din. 'Di ba? Marirealize niyo rin yan kapag naging parent kayo. No, parang ay oo nga. Kailangan niyang tahakin yung sarili niyang landas. Para kapag wala na ako bilang parent niya, kaya niya yung sarili niya. Ganun po yung magiging mindset mo, lalo pag naging magulang ka na. Na, syempre, sa simula akong bata pa yan, talagang i-guide mo yan. Ito, dapat kung gusto mo pang ganito, gusto mo pang ganyan. Ito, meron ka mga options, di ba? Bibigay ko yung options sa'yo kung gusto mo maging doktor, gusto mo maging ganito, mag-aral ka, ganyan. Pero ang ating mga anak, sila talaga ang dapat gumuhit ng kanilang kapalaran. Sila ang tatahak yan, hindi po tayong mga parent. Ganun po yun. payoff naman. Yes, po. Mukha naman. Next. Ako po siguro na so deep pero para in a way pinagsisihan ko na hindi nung bata ako hindi ako masyadong gumawa ng something that is more useful siguro. So kasi po nung bata ako after school mahilig na ako computer agad ako puro laro. Parang inisip ko which is gusto ko rin naman pero parang hindi ko ginawa or pinilit sa mga pamilya ko na they can also provide naman na kuwari po mag piano lessons or mag-training ng sports, yung mga ganung bagay po and even mag-aral mabuti na I feel like I did naman pero yung mas talagang focus pa pero I feel like if I was able to study more train pa, mag-attend ako ng ganitong lessons and whatnot. I feel like better person ako ngayon. Pero hindi ko rin inaano yung games actually. Kasi Hindi, actually ako gamer din po ako, no. Mula bata pa po ako, gamer na rin ako. Malaki pong factor ang naibibigay ng gaming. Unang-una po yung pagiging critical thinker. Talaga pong marami kang masosolve sa games kasi marami kang puzzle na nasosolve. Talaga pong yung utak mo mag-e-enhance yung utak mo. Malaki pong factor ang gaming. Di ba po? Hindi po yan burden. Actually, hindi siya burden. Wag lang po talaga yung nag-aaral ka, di ba? Na tapos pinabayaan mo na pag-aaral mo. Di ba? Nagbubulakbul ka, di ba? Dahil lang para makapaglaro ka, di ba? Hindi ganun eh. Kumbaga sa daily life, malaki pong ambag ng gaming. Kami pong mga gamer, no? Mahaba po ang pasensya namin. Yun po yun. Matyaga kami, masipag kami. Kasi sa games pa lang, di ba, nasusolve na namin yung mga bagay. Paano pa kaya sa real life? Ma-apply mo yun eh. Ganun po yun. Tapos marami kang, yung utak mo lalawak, mag-e-enhance talaga dahil yung kaalaman mo ba, talagang pong gagana ng gagana. Kung hindi ka gamer, hindi mo maintindihan yung sinasabi ko. Ganun po yun. Hindi mo mabiblame ang gaming. Ma-e-enhance pa po yung utak mo nang dahil sa pag-game. Kahit po kayo magsi-50 anyos ako, gamer pa rin po ako. Inalakihan ko na po yan. person ako ngayon. Pero hindi ko rin inaano yung games actually kasi marami rin ako natutunan sa games. Feeling ko most of my logical thinking nakuha ko rin sa computer games. Yun, real talk yun, di ba? Taga magiging logical ka, critical thinker ka. Hindi ka basta mauuto. Di ba? Ganon. Talagang malaki pong bagay yung nabibigay ng gaming. Ganon po yun. Basta gagawin mo lang, limited mo lang din kung talagang hindi naman dapat yun ang i-priority, di ba? Pero ako po pag ako stress, depressed or whatever, nag-games ako para ma-relax yung utak ko. Para yung utak ko, maglaro yung utak ko, gumana yung utak ko as in parang motor. Para talagang may iba akong mga maiisip na bagay, talagang may solve din ako. Kaya pagtaas ko mag-games,
wala na yung stress ko. Tanggal na yung depression ko kung nagde-depress man ako. Ganun po yun, malaking outlet din po ang gaming. Sabihin ko pa lang, kasi ako, lumaki rin ako na gamer eh. Ang dami kong bag. Natuto ako magnegosyo dahil sa laro. Yes! Sa totoo lang. So, minsan wala namang problema maglaro. Tayong mga millennial ba tayo, Bin? Tayong mga millennial na magulang, dapat naiintindihan natin Ako po, Gen X ako. para sa anak natin na hindi lang sila nag-aaksaya ng oras. May skill silang nakukuha dyan. Yes. Tama. Real talk yun. Di ba? Tamo ha? Sinigunduhan pa ni Ninong Rai. Talaga may skills kang mapupulot sa gaming. Di ba? Yung utak mo talaga ma-enhance. Alahawak yung utak mo dyan eh. Di ba? Na hindi ka makakahon. Kumbaga yung idea mo hindi lang nasa kahon. Malawak. Talagang kadang iba-ibang laro yung magagawa mo o malalaro mo. Talagang gagana yung utak mo. May apply mo rin siya sa tunay na buhay. Di ba? Nasabi na rin ni Ja na sa pag-iisip niya nakatulong din yung gaming. Honestly, hindi ko alam eh. Kung sasabihin ko rin. Marami akong pinagsisisihan pero hindi ko alam kung alin din yung pinaka-pinagsisisihan ko. Parang ganun. So parang, in a way, tinatanggap ko na lang siya na pinagdaanan ko siya nga. Na kailangan ko din pagdaanan. Baka hindi kasi ako matututo nga. Kung hindi ko rin pinagdaanan yung mga bagay na yun. Pero siguro majority, yung pagsa-social media. Bakit? Hindi, minsan before kasi, siguro yung mga posts sa social media. Toxicity ba ng social media? Naku, hahanapin nila yan. Marami kasi siyang post doon na ano, parang alam niyo yung parang hindi niya naiisip na hindi ka na ordinaryong tao, di ba? Marami siyang saka siya, ito si Josh, ito yung sumasagot talaga sa mga basher sa social media. Alam na mga 18 yan. Pinopost niya. Ganun. Mga pinagpo-post mo. Ikaw mismo. Okay. Ganun. Digital May history siya. May history oh. Okay. Gets. Lahat naman tayo naging bata sa social media. Hindi naman ako naging masama, pero yun lang. Parang, alam mo yun, yung cringe ka. Oh. Gets. Sa totoo lang, nung wala akong naisip ko lang yung isang bagay na hindi ko pinagsisihan. Yun talaga yung ginawa ko yung gusto. Kasi ever since bata ako, talagang pinafollow ko yung parents ko. Parang honor student ako, di ako nagka-cutting ever, di ako nag-vision ever. Tapos parang uwi agad ako, ganyan. Basta kumbaga sinusunod ko lahat. Good boy. Pero yung pagiging good boy niya na yon, syempre, parang minsan, pagka, yun nga, bilang bata din, no? Experience yun. So, sobrang pagsunod mo sa magulang mo, hindi ka na naging bata. Alam mo yun, yung mga dapat nararanasan mo o nararanasan ng normal na bata, ng ordinaryong bata, hindi mo na nararanasan. Diba sabi niya, school bahay siya. Halos siguro parang hindi na siya nakapagpalaro o naglalaro sa mga katropa niya, sa mga kaibigan niya, di ba? Parang nawala yung childhood niya. Yun yung gusto niyang sabihin dito ni Pablo. No, na parang talagang nasa kahon siya. Di ba ganun? Parang robot, no? Ito, school bahay, aral, ganun. Tapos kailangan yung expectation ng magulang niya, kailangan honor, ganun, whatever, di ba? Kaya, yung sinasabi niyang sinunod niya na yung gusto niya, etong nag SB19 na siya. Di ba? Kumbaga yung gusto naman niya. Kasi alam ko, di ba, nagtrabaho rin siya, hindi niya gusto yung trabaho niya, kaya bila siya nag-resign doon. Tapos umabot sa doon, nakagraduate ako ng college. Tapos, nag-work na ako. Parang sabi ko, shit, dito yung gusto kong gawin. No, di ba? Yun yan eh. Parang every time nag-work ako, paulit, tapos gusto kong suntukan yung monitor. Kasi, hindi ito ito yung gusto kong gawin pag nandito ako. Parang ganun yung feeling. Tapos, tinawagan ko yung nanay ko. Sabi ko, ayoko nito, magre-resign ako, gagawin ko. Tapos parang, kumuha pa ako ng hulugan na bahay nung before. Oo. Kasi gusto ko magkaroon kami ng bahay. Kasi maliit lang po yung bahay namin. Kasi parang, ito lang po kalaki. Parang maririnig mo lahat ng tao. Pag nakapunta po sila dun, parang pag umikot, kakita mo na yung kitchen, gano'n na siya. Tapos madidinig mo yung usapan. Bawal ka ma-depress kasi bawal ka magmukmuk. Kasi makikita ka ng lahat ng tao. Parang ganun lang kalit yung bahay po namin. Tapos parang, kumuha ako ng bahay, ganyan, habang nagtatrabaho ko. Tapos parang alam ko yung heartbreak ng magulang ko. Pero alam ko na sa sarili ko na dito yung and alam ko na kaya kong mag-succeed. Kasi hindi ako titigan hanggat hindi ko na-achieve yung gusto kong mangyari. Kasi ito yan eh, yung sinasabi niya ron sa gusto niyang, nagustuhan niya yung ginawa niya yung gusto niya. Di ba? Kumbaga, buti na lang. Kasi nga, unang-una yung sa trabaho niya, di ba? Na, hindi niya gusto yung trabaho niya eh. Kumbaga, kailangan lang, kasi nga, kailangan mo ng pera, kumita ng pera, pero hindi mo gusto. Hindi ka masaya. Di ba? Walang fulfillment.
at paulit-ulit, di ba? Ganun eh. Gusto niya suntokin yung monitor dahil paulit-ulit at hindi niya gusto yung ginagawa niya. Iba pa rin po kasi yung nagtatrabaho ka o basta ginagawa mo yung bagay na yon at gusto mo siya, mahal mo yung ginagawa mo. Di ba? Kaya ngayon, nagpapasalamat nga siya na sinunod niya na yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Although, syempre, nga, kumuha nga raw siya ng bahay, di ba? Kasi nagtatrabaho siya, bila siya nag-resign. Malaking burden yun. Syempre, binabayaran pa yung bahay. Di ba? Or whatever, kung anong expenses pa yun eh. Pero ito talaga suntok sa buwan dahil ilang buwan nga silang walang sahod, di ba? Sa show BT. Isipin yun, training, walang sahod. Di ba? Papaisip ko eh, naku, tama ba yung decision ko na nag-resign ako doon sa isang trabaho ko? At samantalang doon, talagang araw-araw may sahod siya. Di ba? Yung mga ganun decision, di ba? Critical yun, critical. Pero iba pa rin kasi talaga kapag gusto mo yung ginagawa mo eh. O yung gusto mo yung isang bagay eh. Hindi yung napilitan ka lang dahil kailangan, di ba? Kaya ngayon, eto na ngayon ang SB19, no? Kaya sobrang solid talaga. Marami po tayong learnings dito sa nangyari po dito sa SB19, sa each member, no? Iba't ibang pagkatao, iba't ibang experience yung naranasan nila. 'Di ba? At yung masasabi talaga natin dito, hindi biro talaga ang pinagdaanan ng SB19. Kaya kung ikaw ay sumusuporta sa SB19, dapat lang po na sinuportahan mo sila kasi nakita niyo naman yung journey nila. Hindi po sila yung tipong andyan agad, 'di ba? Na binuulang ng kung sino na walang kahirap-hirap. Sila po talaga dumaan sa napakaraming hirap itong SB19. Kasi hindi ako titigan hanggat hindi ko na-achieve yung gusto kong mangyari. Tapos after a few years, nag-pay off lahat. Yun yung hindi ko talaga in-exist. Sarap sa pakiramdam. Sobrang sarap sa yes. pakiramdam. Nakikita ko ngayon, meron na kaming bahay. Nakabili ko lang po ng bahay for game. Wow. Tapos meron na akong may binigyan. Yung tatay ko kasi nag-abroad. Kaya wait ko dito. Binigyan ko ng business para dito na sa magsama-sama. Di ba talagang parang maiisip mo rin talaga yon na tama ba yung naging decision ko? Pero gusto ko to eh. Tapos tinaga niya. Di ba hindi lang kasi yung susundin mo lang yung gusto mo pero hindi mo pagtsatsagaan eh. Wala talaga mangyayari. Kung tutulugan mo lang yon, wala mangyayari. Kailangan mong kumilos talaga. At maniwala ka na kaya mo. Real talk. Kahit ano pa yung gusto mong tahakin na yan. Basta legal ha. Tahakin mo yan at pagtsagaan mo. Balang araw magtatagumpay ka. At yung lagi ko nga sinasabi sa inyo, no, kahit isa lang ang naniniwala sa'yo, kahit nanay mo lang o tatay mo lang ang naniniwala sa'yo, kahit sino pa yung naniniwala sa'yo, kahit isa lang yan, ituloy mo. Kasi merong naniniwala sa'yo. Di ba? Parang yung i-apply ko lang dito sa akin, no? Kahit may isa lang na nanonood sa akin, 2, 5, 10. Di ba? Gusto ko rin to. Gagawin ko siya. Pagtsatsagaan ko siya. Kasi gusto ko yung ginagawa ko at merong naniniwala sa akin. Di ba? Merong nanonood sa akin. Di ba? Kaya maraming salamat din po sa inyo sa mga nanonood po sa akin dito po sa ating laging napakahabang reaction. Kasi gusto ko nga po, kapag po ako ay gumagawa ng reaction video, hindi lang po ako, wow, ang galing, gano'n. Hindi po. Gusto ko po, meron po kayong matututunan sa mga sinasabi ko at sa mga komentary ko, sa mga sinasabi ko sa ating ginagawang reaction video. Ganun po yun. Para po talagang hindi lang kayo nanood na puro lang emotion lang, gano'n-gano'n na hindi naman totoo. Diba? Hindi po tayo peke dito sa ating channel. Yan ang sinasabi ko. Yan ang goals, pare. Yan ang goals. Lupit nun. Napakaganda nun. Wala akong masasagot dun. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Wala akong pang tapat dun eh. Hindi ko po alam eh, kasi feeling ko naman po, marami akong pinagsisihan. Hindi ko lang siya maalala ngayon, yung mga yun. Pero kung may isa po sigurong pinagsisihan, siguro yung nung mga panahon ng bata ako na masyado kong dinadown yung sarili ko kasi walang tiwala sa sarili. Parang, siguro feeling ko sa environment nga. Na parang, alam ko sa sarili ko, may skills ako, alam ko sa sarili ko, kaya ko. Pero, syempre, di ba pag wala mga taong nagpupush sa'yo, hindi kaya mo yan, hindi mo mararamdaman sa sarili mo na kaya. Real talk po yun, no? Kaya po yung mga nanonood po sa akin, halimbawa, parang pakiramdam nyo, wala na kayong mapapala, o wala na kayong silbi sa buhay, no? Subukan nyong umalis doon sa lugar nyo. Literal, no? O, umalis kayo doon sa environment na parang pakiramdam nyo, wala na mangyayari sa iyo. Kumbaga, yung isang word, lumabas kayo sa comfort zone. 'Di ba? Nothing grows there, no? Walang lumalago sa comfort zone. Comfort nga eh. Hayahay ka. Alam niyo yung gusto ko sabihin, 'di ba? Lumabas ka sa comfort zone mo. Doon mo marirealize na ay napakalaki pala ng mundo. Literal. At yung kung anong ibig sabihin, 'di ba? Metaphorical din sinasabi ko. Lumabas ka diyan. 'Di ba? Literal na lumabas ka sa mundo mo, doon sa kung nasaan ka lang. Lumipat ka ng bahay o lumipat ka ng
makipagkaibigan ka sa ibang tao, di ba? Huwag ka lang nandiyan dyan. Kasi pag nandiyan dyan ka, hindi ka mag-grow. Di ba? Marirealize mo yun na, ay, dapat noon ko pa pala ginawa to. Noon pa dapat ako umalis dito sa sitwasyon na to. Di ba? Sa lugar at sa sitwasyon, lumabas ka dyan. Di ba? Marirealize mo na, ay, marami pa pala akong pwedeng ma-discover sa sarili ko. At marami ka pang pwedeng ma-discover sa location at sa mga environment ng mga taong nakakasalamuha mo. Marami kang mapupulot sa buhay ng tao. Diba? Sa iba't ibang klase ng buhay ng tao. Huwag ka maging stagnant. Huwag ka lang dyan. Lumabas ka dyan sa box. Diba? Lumabas ka sa comfort zone. Mapapatunayan mo sa sarili mo yan na, oo nga no, kung di pala ako umalis dito sa sitwasyon na to at sa location na to, hindi ako mag-grow. Hanggang doon na lang ako. Kasi wala kang ibang learnings wala kang ibang nakakasalamuhang tao, wala kang ibang natututunan sa environment mo. Paulit-ulit lang. No? Kaya kung ikaw ay feeling mo wala ka ng silbi sa mundo, hanggang dyan ka na lang, wag ganun ang isipin mo. Lumabas ka sa kahon, lumabas ka dyan, umalis ka sa location mo, lumabas ka sa sitwasyon na yan, marirealize mo at talagang papasok sa utak mo, sa sistema ng, yung aura mo, magbabago yan. Marami kang matututunan sa iba't ibang klase ng taong makakasalumuha mo, sa ibang environment. No? Masasabi mo sa sarili mo na ay, hindi pala totoo yun na wala na akong silbi. Talaga pong wala lang ako sa tamang lokasyon at wala lang ako sa tamang sitwasyon. Kaya hindi lumalabas ang potential ko na dapat noon ko pa ginawa. Gawin mo yan, lumabas ka dyan sa comfort zone mo para talagang mag-improve ang sarili mo. At mahalin mo mas lalo ang sarili mo. Dahil wala, kung nandiyan ka lang, puro same shit ang mangyayari sa buhay mo. Real talk yan. Siguro kung bata-bata pa lang ako, natutunan ko na paano i-absorb yung good things about myself or yung mga kaya ko. Siguro, bata pa lang ako, mas marami na ako na-achieve. Parang Yes. siguro. Maraming Yun salamat. lang siguro. Maraming salamat sa pag-share, pero actually, kung iisipin mo nga naman, yung mga bagay na lumampas na sa atin, kabataan natin, ang daling magsisi dyan eh. Mhm. Pero, siguro, ako rin naman ganyan din naman ako, pero tinitingnan ko, nasan ba ako ngayon? Mhm. Okay naman ba ako? Masaya ba ako? And kayo, parang masaya naman kayo kung nasan kayo. Saka yun nga, count your blessings. Yun po yun. Kailangan, wag puro negative isipin mo. Isipin mo na yung blessing mo. Dati, wala akong ganito dati. Ay, dati hindi ko pa naranasan to di ba? Ganun ka na lang eh. Mas isipin mo yung nangyaring positive sa'yo. Kaysa mas isipin mo yung naging negative. Di ba? Kasi kung magdo-drone ka o talagang magpapakalunod ka sa nangyaring negative sa'yo, wala mangyari talaga. Hihilahin ka lang yan. Magiging depressed ka lang, di ba? Mag-i-stress ka lang, magkakasakit ka. Kasi pag na-stress ka, magkakasakit ka talaga eh. Di ba? Mawawala yung temple, yung katawan natin, temple natin yan eh, di ba? Yung utak, pag-iisip, isa pong major yan. Na kapag puro negative ang iniisip mo, magkakasakit ka talaga. Lalong hindi ka magiging productive. Kasi pag nagkasakit ka, nakahiga ka na lang, whatever, di ba? Lalo pang yung expenses mo, dahil syempre magpapagamot ka, magpapa-hospital ka, di ba? Kaya, kalma lang po kayo sa mga nanonood po sa akin kung kayo may mga problema. Think positive lang po kayo at solusyonan nyo na lang yung problema. Huwag kayong magiging yung isipin nyo yung mas negative. Diba? Move on sa buhay. Ganun lang ang dapat gawin. Huwag kang maging negative thinker. Diba? Ang dami nyo napapasaya. Araw-araw may napapasaya Yes. kayo. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Alam mo isang ano ko dyan? Yung anak ko. Mhm. Walang tigil yan si Anye. Walang tigil talaga yan. Damn. Kaya kung siya napapasaya nyo, ang dami nyo pa iba napapasayan tao. Tama. Binigay nga po si Kanye. Oh. May binigay si Anye. Yeah. Oo. Yan yung kung tawagin niya fortune teller. Ganun yan. Di ko alam kung Yung ginagalang ganun. maraming kung ano-ano nakalagay dyan. Binigyan niya rin po kayo ng ganyan. Lagi. Oh, Talaga? Puro ganyan. Oo. Cute na naman. Tabi niya. Hello, SB19. Thank you for coming. Sing more. Sabi niya. Sing more, di ba? Yan. Ngayon, gusto ko lang din tanungin, no? Kasi andito naman tayo dahil sa music video di ba? Yung Visa. First time ko siya marinig nung pumunta kami doon. Mhm. Oo. First time ko siyang marinig. Kaya nung pinapakanta ako ni Direk ng isang kapraso linya, hindi ko masundan. Kasi ang bilis. Ang bilis talaga. Kapraso lang yun. Yung grabe ka. Yun lang yun. Hindi ko pa masundan. Pero masasabi natin na medyo meron tayong gustong sabihin dun sa kantang yun. And ano ba mismo yun? Eto na. Alam mo, dami po namin gusto.
hindi nga namin nabanggit kanina, ever since nag-start po kami, isa lang yung una. Gusto talaga namin mag-flourish yung industry sa music. Kasi naniniwala kami na lahat naman ng Pinoy talentado. Kasi Pinoy talaga, all over the world, sinaselebrate ng iba't ibang lahi. Tama. Kasi magaling talaga ang Pinoy. Yes. And nakakalungkot lang na isipin na parang yung mga skills nila napapakinabangan sa ibang bansa. Pero dito, hindi natin mabigay. Kasi walang suporta ng Yun. everything. Diba? Yun nga, yung malaking factor yung sinasabi ni Pablo. Real talk yun. Wala oras sa gobyerno, di ba? Wala tayong katulad sa Korea, di ba? Na talagang suportado ng gobyerno kasi tourism nila yun eh. Ekonomiya. Nagpapalago ng ekonomiya nila. K-pop, di ba? Yung K-drama, di ba? In-embrace talaga ng gobyerno nila. Kaya nag-flourish din talaga sila. At yung mga Koreans, talagang sinusuportahan nila ang sarili ng brand, no? Yung kanilang sarili ng produkto. Dahil yun yung lagi ko pong sinasabi sa inyo na unahin po natin suportahan ng ating produkto kasi po yung artist natin, yung mga ano natin na yan, produkto natin yan bilang Pilipino. Diba? Makakatulong din po sa ekonomiya natin yan. No, sana po dumating yung pagkakataon na pati po ang gobyerno natin ay totally 100% tumulong na o sumuporta na sa ating industry. Hindi lang po sa music, sa lahat po ng art form sa Pilipinas para po talaga pong lumago ang ekonomiya. Tourism din po yan, no? Kasi po maku-curious ang ibang bansa sa atin o yung mga foreigner na sikat tong SB19, taga saan sila? Pilipinas. O ano meron sa Pilipinas? Pupunta sila ngayon sa Pilipinas. Kaya lalago ang turismo natin. Ganun po yung gustong sabihin dito ni Pablo na sana ay magkaroon talaga ng matinding suporta pati po ang gobyerno at ang lahat ng Pilipino sa kapwa Pilipino o sa mga OPM artists natin. Even us, parang nung nagsastart kami, talaga sinasyan kami ng buong industry. Parang kina-question yung ginagawa namin. Parang kailangan mo magkaroon ng, yung visa po kasi parang international approval siya, o validation. O, tingnan nyo ngayon, di ba? O, di ba ito na? Lollapalooza. Di ba? Sunod-sunod na yan. Collaboration sa international artist, sunod-sunod na yan. Di ba? O ngayon, ginoglorify na sila. Eh dati, alam nyo na po yan eh, nangyayari. O, nilalait sila. O, mukha talagang K-pop lang talaga itong mga to. Mukhang mga bakla talaga itong mga to. Ginaganon sila, di ba? Ngayon yung mga media natin, di ba? Yung mga media, alam nila yung media, di ba? O, hindi na sila malait ngayon. Kasi sila po nagpe-pave na ng way para ma-recognize tayo internationally ang mga Pilipino. Di ba? Yung lagi ko nga po sinasabi sa inyo, di ba? Nakikilala ang Pilipino sa ibang bansa kapag half Pinoy. Doon lang tayo nakikilala totally. At sinabi ko nga rin sa inyo, no, iilan lang po ang solid na Pilipino na nakilala sa ibang bansa. Salonga, Pacquiao, yun lang halos. Correct me pa kung meron pa bang ibang solid Pilipinong kilalang kilala sa international, kundi yung mga yun lang at pagkakaalam ko. Ngayon, itong SB19, no, di ba? Gumuguhit na sila, binibreak na nila yung international scene, di ba? First Filipino ever na mag-perform sa Lollapalooza. Di ba? Nakaka-proud. Di ba? Kaya yung parang yung sinasabi dito ni Pablo, kailangan pa ba ng visa? Kailangan pa ba naming makilala internationally para suportahan nyo kami? Di ba? Malaking shoutout po dun sa mga K-pop fans dyan, no, na Pilipino. Naku, mahiya po kayo. Mahiya po kayo sa balat nyo na inuuna yung suportahan yung mga K-pop na yan. O kung sino mang international artist na yan. Tapos hindi nyo sinusuportahan man lang tong ating mga local artist. Mahiya po kayo. Kailangan pa bang sabihin po yan ng ating mga local artist sa inyo? Para magising kayo sa katotohanan na unang-una Pilipino kayo, mas sinusuportahan nyo yung mga foreign. Di ba? Mahiya kayo sa balat nyo. Pilipino kayo eh. Para suportahan ka ng mga kabaryo mo, Pinoy, mga Pinoy. So sinasabi mo, kailangan sumikat ka muna internationally bago ka suportahan dito. Parang Ganun po yung nangyayari po talaga. Sabi nga, di ba, yung journey, walang sumusuporta sa'yo. Di ba? The success, puro palakpak na, nandun na lang sila, di ba? Sabi ko nga sa inyo, di ba, mas magandang yung journey pa lang nila, nandito pa lang sila sa baba, nakasuporta ka na. Ang sarap nun kapag naabot nila yung tugatog o yung tagumpay, andun ka rin. Di ba? Nandun ka sa struggle at nandun ka rin sa tagumpay nila, pumapalakpak ka sa kanila. Doon mo masasabi talaga na talagang sinuportahan mo sila. Hindi yung sumuporta ka na lang nung sumikat na sila. Di ba? Malaking kagaguhan yung ganong mindset. Parang ganun din naman po yung current nangyayari sa and bukod pa po doon, ang dami po namin gustong like, medyo siksik po kasi yung kanta. Totoo. Siksik talaga. Parang, yun nga, parang nabanggit nyo na hindi naman overnight yung mga bagay. Bakit Tama. pinahirapan talaga. Yes. Pero ang dami pa rin reklamo ng mga tao. Kaya na-achieve ka. Kumbaga sabi doon, parang nagsayang ka na nga, nagreklamo pa nila tayong kanin. Parang Oo, di ba? parang, Yun, malaking bagay yun, di ba? Yung ginawa kong reaction video yung visa, di ba? Nasabi ko yun. Di ba? Ano pa bang gusto nyo?
'Di ba? Ito, ginagawa na nga kayo ng magandang ano eh. Tapos meron lang kayong nasilip o nakitang medyo hindi umano sa panlasa nyo. Ngayon, sinitan nyo na naman, 'di ba? Kumbaga, binubutasan nyo na naman, hinihila nyo na naman pababa. Ano pa bang gusto nyo? 'Di ba? Kaya tama yun lahat ng sinasabi dito ni Pablo. Na unang-una, ang Filipino audience, no, literal na mga Pilipino, ay wala po talagang sariling pagmamahal. Totally 100% sa sariling artist o sa sarili nating produkto. Di ba? Kahit ikaw nanonood din, uulitin ko, ikaw na naman nanonood din, guilty ka dyan. Mag-comment ka sa baba kung guilty ka. Yung mas sinatangkilik po yung international artist, mga foreign artist, kesa no, sa ating mga local artists. Na, which is, nakakahiya po yun bilang Pilipino, di ba? Kung meron man akong gusto na i-adapt natin sa South Korea, i-adapt sana natin yung ginawa nila na sinuportahan nila 100% ng kanilang mga artists o ang kanilang produkto. Kaya ngayon, di ba, isipin nyo hindi sila nag-i-English, pero putok sila worldwide. Di ba? Ganun nagka-flourish ang K-pop at K-drama. Di ba? At ang numero unong baliw na baliw sa produkto ng South Korea, kahit anong produkto pa yung K-pop pa yan, K-drama o yung mga literal na produkto, ay Pilipino. Di ba nakakahiya yun? Di ba? Tapos nilalait-lait tayo. Alam niyo na po yan, nagawa ka ng reaction video yan. Nilalait-lait tayo mga Pilipino. Ayaw tayo papasukin sa kanilang establishment. Sinisingle out ang lahi natin. Di ba? Kaya paulit-ulit kung i-remind kayo sa ginagawa sa atin ng South Korea. Sabihin na natin, sinabi ng iba, ay hindi, pili lang naman yan, hindi naman buong South Korean. Pero realization yun, wake up call. Di ba? Na talagang ganun ang tingin nila sa atin. Kaya para sa akin, no, mas suportahan natin ang ating sariling atin kaysa sa foreign act. 'Di ba? Kasi Pilipino tayo. Parang hindi naman sila nagbayo or something. Parang we could do so much if we only support our own. Yes! Hindi naman sa pero siyempre, gobyerno, malaking parte po siya, malaking parte. Tama, 'di ba? Parang yun nga, totoo yun, no? Dapat talaga meron talagang gumising ba? Meron talagang, yung gobyerno rin natin, dapat suportahan din ang ating mga atleta, di ba? Ang ating mga lahat. Basta Pinoy, suportahan nila artist, pelikula, artista. Di ba? Para talagang maabot natin yung tugatog. Di ba? Para magawa din natin yung nagawa ng South Korea. Ang laki ng advantage natin, tayo nag-i-English tayo. Di ba? Dapat noon pa talaga tayo nandiyan dyan sa international scene ang Pilipinas. Dahil nasa atin na po ang lahat. Nag-i-English tayo, talented ang Pilipino, di ba? Wala na po talagang kumbaga, ano pa bang dahilan, di ba, para hindi tayo mapunta sa international scene. Ang pinakadahilan, meron tayong club mentality at wala tayong solid na support system sa kapwa natin Pilipino at syempre sa gobyerno na rin natin. Real talk po yan. Yun po yung gustong sabihin dito ni Pablo. Totoo yan. Even yung pag-a-apply ng visa sa ibang bansa, kami Yes. po hirap na hirap eh. I-represent mo na lang yung Pilipinas, parang ano ka pa pwede pa ma-deny ka, Yes. or minsan yung mga staff namin hindi nakakalipad. Grabe, no? Paano kami kikilos? Nakaharang or something. Only in the Philippines, grabe. Grabe talaga. Ang daming gustong sabihin ni Pablo rito. Parang siya sa amin, huy! Gobyerno, huy, mga Pinoy! Ano na? Bakit ganyan kayo? Paano tayo magpo-flourish, di ba? Paano tayo magiging nadudoon sa sa world domination na sinasabi natin kung walang suporta? Di ba? Ganun yun napakasakit na marinig talaga yung ganun. So, ang dami namin gustong paglaban, pero syempre po, with what we have, we try to use it, yung platform natin. Tama. Kung yung medium na meron kayo, kung saan kayo blessed, kung saan kayo pinakamagaling mag-communicate, di ba? Actually, ramdaman nating lahat yan eh. Tama. Yung ganyan bagay. Pati mga... Yun nga, ako nga, lagi ko sinasabi sa inyo, no? Sa amin lang mga reactor na Pilipino. O, di ba? Real talk. Kung ikukumpara namin yung views namin sa mga foreign reactor ng SB19 o kahit ano bang nire-react namin, ang layo ng views, napakababa ng views namin sa views ng mga foreign. Eh sila puro, hindi naman nila naiintindihan yung sinasabi. Di ba? Pero talagang giliw na giliw kayong manood. Real talkin ko na kayo, no? Pero kami mga first hand na naiintindihan yung sinasabi namin at mas may napupulot kayong aral sa amin. Ganun yung views namin. Hindi kami nagtatampo, hindi ako nagtatampo. Like ko sinasabi to, yung realization na pinaparealize ko lang sa inyo na tama yung sinasabi ni Pablo. Diba? At ni Ninong Ray dito na talagang ramdam mo yun na yung mas inuuna ng Pilipino na suportahan yung foreign kaysa sa sariling atin.
'Di ba? Sa sariling produkto natin, sa sariling reactor natin, sa sariling content creator natin, 'di ba? Sa sariling artist natin. 'Di ba? 'Di ba nakakahiya 'yun? Kailangan pa bang sabihin sa inyo ng mga katulad namin, no? O katulad nila na, uy, sumuporta naman kayo sa amin. 'Di ba? Hindi yung sinusuporta niyo yung foreign. Ano man napapala niyo sa kanila? Wala, gumagastos nga lang din kayo sa kanila eh, 'di ba? Lalo yung mga sa K-pop. Oh, ano sinasabi sa inyo ngayon? 'Di ba? Na mukha kayong unggoy, ganyan-ganyan, ayaw namin sa inyo, 'di ba? Yung iba talagang lumipad pa nung sa BTS, 'di ba? Tong nakaraan lang. Oh, gumastos kayo ng plane ticket para na mapanood yung BTS, pero hindi niyo alam, 'di ba? May mga establishment sa South Korea na ayaw ng Pilipino, 'di ba? May racism na nangyayari. Kaya wake up call po talaga yung topic po na to. Napakaganda po ng topic nila na to ngayon. Dito po sa content na to ni Ninong Rai at ng SB19. Kasi nakikita na natin ngayon yung parallel between performers and athletes. Mhm. Ang dami ko rin kilalang atleta na hindi makakuha ng suporta sa bansa. Ayun nga, oh. Kahit ang nire-represent nila is yung bansa mismo. Tama. Di ba kayo? Kine-represent nyo ang Isipin nyo, di ba, si Heidelin Diaz, si Yulo, di ba, yung gymnast, oh, kung di sumikat, kung di nanalo, hindi siya Philippines, ganun ang Pilipino eh, pag sumikat lang, uy, Philippines, ganun lang. Di ba nakakaya? Samantalang nung nandoon pa na siya sa struggle, walang suporta, mas sinusuportahan yung ibang bansa, o yung ibang atleta, o ibang artist, di ba? Yung mga foreign artists, di ba? Wake up call po to, no? Hindi lang po dahil sa SB19 na, sa lahat po ng artist natin sa Pilipinas, suportahan nyo. Mas unahin nyo, hindi po namin kayo pinipigilan na suportahan yung mga foreign artists. Ang maganda lang, mas suportahan nyo ang ating sariling atin. Yun lang po. Unang-una, no, sobrang ironic din, yung pangalan ng fanbase ng SB19 ay 18, atin, di ba? Di ba kaya ikaw kung 18 ka, pero mas sinusuporta mo pa rin yung ibang foreign acts o yung foreign artists, manginig ka sa balat mo. Di ba? Mahiya ka. Pilipinas. You're doing so much for the country, pero para minsan, na ano ka pa. Yeah. Tama. Na hindi ka pa na, ikaw man lang as someone na, ako kasi I love the Philippines so much. Mhm. Parang, kahit maraming pangit na nangyayari Real dito, talk. parang iniisip ko lagi, okay lang, tutulungan ko pa rin to. Gagawa akong paraan para may magyayaring kakaiba, gano'n. Something like that. Pero alam mo yun, yung parang, syempre, napupunta kami sa point na, grabe, hindi natin makuha tong opportunity na to kasi dahil sa ganitong Tama. reasons. Nakakalungkot po siya. Yes. And ang dami ko, yun ka, katulad ng mga kaibigan niyo po, parang dami nating magagalingan na talented athletes, artists na parang hindi na ko consider or hindi Yes. man lang hindi wala namang platform to say it, di ba? Tama. Kwento ko lang po, hindi naman po sa gaya-gaya, pero isa po talaga sa nag-inspire sa akin. Attend ako ng symposium sa UP about Korean, paano nila binuo yung buong bansa. Kasi mahirap po sila dati. Tama. Ngayon po kasi, parang tatahi-tahi na lahat sa gobyerno. Pag nagpo-promote sila ng music, sa teledrama nila, ginagamit nila yung music. Yung mga variety show nila, pinapromote nila yung lugar nila, at yung pagkain nila. Kaya ito rin, malaking ano rin to yung sinasabi ni Pablo, parang hindi man rekta niyang sinasabi sa gobyerno natin, pero parang, uy, gobyernong Pilipinas, di ba? Kahit sino pang presidente yan, o sino pang nakakaupo. Suportahan yung OPM artist o ang mismong atletang, basta Pinoy, suportahan nyo. Yun eh. Kasi yun po yung ginawa talaga ng South Korea. Kaya po sila nagpo-flourish ngayon, di ba? Kaya sila nag-boom. Kasi ganun puro Pinoy. Di ba yung sinasabi ni Pablo? Yung serye, ang tugtog doon, OPM artist, di ba? Ganun. Pero di ba sa mainstream media, makikita nyo, pinopromote yung BTS, pinopromote yung Blackpink, pinopromote. Ano nangyayari? Di ba? Dapat i-promote nyo yung SB19, yung Bini, di ba? Yung basta Pinoy. Di ba? Ganun dapat. Hindi yung putya nagpo-focus ka ron sa mga wala naman tayo napapala dun sa mga yun eh. Di ba? Kahit kayo alam niyo yan, makikita yung mainstream media, nagganto yung foreign act, yun ang ibabalita. Mas marami pong binabalitang ganung na foreign act sa mga mainstream media kaysa doon sa mga artist talaga natin na mas kailangan ng suporta. Di ba? Wala ewan ko, ano rin talaga lahat ng entity ng nasa Pilipinas, no? Kulang sa suporta talaga. Susuportahan lang yan, ibabalita lang yan sa balita kapag may napala na, may achievement nang nagawa. Di ba? Doon lang sasabitan ng medalya, doon lang bibigyan ng mga gantong reward, mga gantong lubat bahay, ganyan. Kapag nanalo na o sumikat na. Yun ang pong nakakalungkot talaga sa Pilipinas.
na kailangan sana magbago dahil unang-una dapat ang gobyerno ang magpatupad nun na nakasuporta sa lahat ng bagay na gagawin ng artist natin at lahat basta Pinoy, kaya atleta man yan, kung ano man yan, suportahan sana ng gobyerno natin at ng lahat ng Pilipino para magawa rin natin yung ginawa ng South Korea. Kumbaga lahat nakatahi. Kumbaga lahat yung gobyerno nila gumawa ng system na mapopromote nila all together yung bawat sektor ng iba't iba. Maris, pagkain, Tama. pagkain, historical fashion, Culture. everything. So, pero kayo sa Philippines, sobrang rich ng culture natin. Tapos sobrang talentado pa natin. Tama. Kumbaga, lahat ng resources na sa atin na. Pero yung sistema nila. Yes. Hindi pa sumasama. Parang Wala ganito eh. yan eh. Kapag kumuha ka ng 5 magkakaibang ingredients at nilagay mo sa plato, hindi yan dish. Kumuha ka ng sitaw, kumuha ka ng baboy, kumuha ka ng talong, hindi dish yan. Pero kapag nilagyan mo na ng sarsa yan, kare-kare na bigla yan. Nice. Kulang tayo sa sarsa. Nasa atin lahat ng rekado. Yes. Pero hindi natin mabuo. Yun yung kulang eh. Grabe, ang galing ni Ninong Ray din yung analogy niya. Ang galing na. Tama nga naman yun. Bigla mo marirealize na, oo nga naman, lahat nasa atin eh. Di ba? Lahat ng ingredients nasa atin na. Di ba? Oh, magaling kumanta. Lahat talented ang Pilipino. Di ba? Yun pa lang eh. At talagang nag-i-English tayo. Lahat kahit saan tayo isalpak na bansa, alam natin na makakasurvive tayo sa bansa na yun. Talagang, kasi naintindihan tayo eh. Eh kaso nga na walang sarsa. Ibig sabihin sarsa, walang suporta. Walang proper support. Di ba? Paano magiging dish nga naman yun? Paano magiging kare-kare yun? Ang galing ng analogy ni Ninong Ray dito. Solid, no? Solid. Tama nga naman. Ngayon, may pumipigil. Sino o ano yung pumipigil? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Pero alam natin na dapat merong mabago. Yes. Kaso hindi ko rin alam Kung paano yun. kung paano. Kung paano at saan magsisimula talaga. So, Tama. dapat talaga simulan ng gobyerno. Ako na magsasabi, no? Dapat simulan po yan ng gobyerno natin. Nagawin po natin yung suporta ng sariling atin. Hindi lang po yung mag-focus sa tourism natin yung halimbawa dahil lang sa Boracay, yung mga lugar-lugar, no? Kailangan maging tourism din, maging simula rin ng turismo ang ating mga artist o ating mga atleta, lahat po ng gumagawa ng art form, no, bilang Pilipino. Hindi lang po yung mga lugar-lugar natin. Kasi po magdo-domino effect yan eh. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Uy, si SB19 sino yan? Sikat na sikat ah. Taga saan yan? Pilipinas. Pag curious sila ngayon, punta sila ng Pilipinas. Tourism yun. Di ba? Ano meron sa Pilipinas? Tourism yun. Di ba? Ganun yan eh. Kaya sana talaga magawan na po, ako na magsasabi, no, magawan po ng gobyerno natin ng paraan na talaga pong ma-promote at talaga pong mapukusan nila ang ating artists, no? In general, no? At ang mga kapwa natin Pilipino na sumuporta sa ating mga sariling atin, no, na talagang mas unahin nilang suportahan ng ating kalahi kaysa sa mga foreigner. Tama. Oo. Kung ano yung platform na meron tayo. Kayo, ako, pamisa-misa, medyo gaganon tayo ng konti. Yes. Konti lang. Para Ingat na ingat pa nga eh. Ingat na ingat pa pa. nga. Oo. Ingat na ingat pa, di ba? Di naman tayo bulag eh. Isipin niyo yung kanta na Bisa, di ba? At marami pong kanta ng SB19 din. No? Maraming ganun din talagang, uy, di ba? Simple, kung hindi ka malawak, hindi mo malalaman eh. Na meron silang ganun talaga. Konting, uy, di ba? Patama, di ba? Uy, ano ba naman? Ganito kailangan pa bang ganito? Kailangan bang ganyan, di ba? Ako rin dito sa reaction natin, di ba? No holds barred tayo, sinasabi rin talaga natin yung utak natin dito. Kasi meron kami platform eh. Platform natin to. Di ba? Meron po tayong freedom of speech, freedom of expression. Di ba? Wala pong nag-aano sa atin doon. Kaya nating maghayag. Di ba? In a good way naman yung ating sinasabi, di ba? Para, ayun nga, para mamulat ang mga Pilipino in general, no, na masuportahan natin ang sariling atin at siyempre sa gobyerno na rin natin. Kasi pag ginawa po yun ng gobyerno natin, mas lalong gaganahan ng artist na gumawa ng kanyang mga obra. Dahil alam niyang may suporta ng gobyerno natin at ng lahat ng Pilipino. Diba? Kita naman natin lahat yan, tsaka ramdam natin lahat yan bilang mga Pilipinong nakatira dito. Tama. Napakaganda ng kwentuhan, Yes. napakabuluhan, napakalalim, at sa totoo lang, napakabitin. Gusto Yes. ko pang makipagkwentuhan. Pero mauulit naman to. Sa bago namin studio, welcome kayo. Yes, nice. Lipat naman po tayo dito sa pangatlo nating gagawa ng content. Dito po sa The Dark Side of OPM, Exploitation, Manipulation, Corruption, and More. Featuring JR and Mika Javier. Kasi po, ito po ay meron po tong hagip sa ginawa po ng SB19.
No, para po malaman nyo ang konteksto, panoorin na po natin to. Let's do this. Are you ready to talk about it? Of course. No, 'cause That's I'm why we're think- here. Yeah, kasi I'm thinking that you're friends with Kian. Yeah, we're friends. Okay. Ano ko lang po, baka po hindi po kasi alam ng mga tao yung issue. Ba't ito binibring up? Because recently, may nag-post na artist ba? Si Tell Sian us about Gaza. it. Si Sian Gaza ba yung Sian nag- Gaza, yeah. But I think it's for the issue of Emerald. Emerald ba Yeah, yeah. pronunciation? Parang what I read was parang like he's talking about that issue with Emerald. Na parang, you know, yung bayaran hindi fair. Yun. One-sided lang, mga ganon. Actually, I don't really know what's happening. And the reason why I spoke about it is kasi it's exactly what's happening sa mga storya namin sa movie. So I wanted to link it with our movie. And I wanted to also educate artists na parang nangyayari talaga to. Tama. You know? Even though I don't know the story of what's happening with Kian kasi Kian wala pa siyang statement eh. He's very, very lay low siya eh. And sa video na ginawa ko, I'm saying it's actually a very, very good move on Kian's side kasi, di ba, it's attacking his reputation, attacking his record label's reputation. Kaya the best move really is to lay low and let it die away. Diba? So Kian, sorry I'm talking about it, but you know it's for the benefit of all artists naman. Yeah, you know, yeah, I'm not you're trying not to. gonna parang paint his image. Yeah, Hindi yeah, naman yeah. ganon. I'm not Parang trying to attack him. realities of the ano. Realities. So dun sa post ni Sian Gaza, parang sinasabi niya na parang ito si Emerald na nagkataon na artist ni... Sinabi niya bang si Emerald? Hindi naman, di ba? Sinabi niya ba? Si Sian Gaza, no. But it's like parang just reading all the articles, it's all linking together. So yung mga tao na piece nila, na piece by piece yung puzzle, na every 100 kyaw, 100,000, napupunta sa artist magkano lang Parang daw? 10 lang daw eh. 10 kyaw. Oh, grabe, no? At legit po, no? Totoo pong nangyayari po yung mga ganyang bagay. Grabe. Diba? At talaga pong yun nga, no? Sa 100,000, ang napupunta lang po sa artist ay 10,000 pesos. Isipin nyo po yung kung gaano katindi yun, diba? Kaya, ang hirap din po talagang maging artist sa Pilipinas. At hindi lang po sa Pilipinas, nangyayari po sa international yung ganyan. Na mas malaki po yung nakukuha minsan ng management kaysa po dun sa artist. No, pakinggan pa po natin to. Okay. Kasi nangyayari din yun eh. When an artist gets booked for a gig, kunwari, 100,000 ang pinag-usapan ng manager sa venue, sa gig. Sabihin ng manager sa artist, parang 20,000 lang or 10,000 lang ang na-i-deal natin. So 10, tapos may Grabe, no? Yun po ang disadvantage ng artist. Kasi syempre, ang kumukuha ng gig o yung nakikipag-usap doon sa gustong kumuha sa artist, syempre, yung management o yung manager. Kaya grabe po, no? Grabe. Minsan syempre, yung may mga manager po na talagang nagte-take advantage sa artist, sasabihin nila, halimbawa, 100,000. Sabihin nila, ang napagdilan lang ay 10,000 lang. So, ang malalaman na ng artist na makukuha niya ay 10,000 lang. Isipin niyo yun, no, kung gaano kalaki yun. Yung 80,000 ay mapupunta dun sa artist. At mind you, meron pa po mga tax yan. May mga bawas pa po yun. Kaya sabihin na po natin 8,000 to 7,000 na lang po ang makukuha ng artist. Ganun po, nakakalungkot po talaga. No, kapag hawak ka ng isang management o ng isang malaking record company o kung anumang company yan, kung artista ka man o kung anuman, basta meron kang manager, 'di ba? Sila kasi nakikipag-usap sa gustong kumuha sa iyo. No, kaya yun po talaga yun. 20,000 lang or 10,000 lang ang na-i-deal natin. So 10, tapos may kaltas pa yun na 30%, so 7,000 lang mapupunta sa Diba? artist. Grabe, no, 7,000 na lang ang halos mapupunta sa artist. Sample lang po nga ng presyo yun, ha. Isipin nyo, kawawa po talaga ang artist. Diba? Kapag under management ang artist. It happens all the time where managers are you know, they don't reveal the real amount. Oh, shit! Yeah, kaya I really want to talk about this kasi Oh shit talaga, kaya tong sinabi na to ng JR, kumbaga kinalampag niya rin, no, yung yung industriya na talaga pong nangyayari yan. Unang-una, artist din po tong si JR. Alam po niya yan. Hindi po yan magsisinungaling. Alam niya po yung kalakaran dyan. No, kaya napakatindi po ng sinasabi na to, revelation na to ng JR. Which is yung iba naman, alam na po talaga totoong nangyayari yan. Na hindi na lang po sila makapagsabi ng ganyan o, di ba, wala silang lakas ng loob o platform na para magsabi ng ganyan sa totoong nangyayari. Kung tutusin po talaga, yung mayaman po talaga ang management, di ba, o yung company.
'Di ba? Kasi hindi po alam ng artist na talaga pong, 'di ba? Ganyan yung nangyayari sa kanila. Na mas malaki po yung kinikita talaga, syempre ng management o yung manager o ng company diyan sa kanila kaysa sa mga artist. It's not fair to us. We're the ones on stage. We're the ones that have been practicing and Yes. honing in our craft Tama. our whole life to be able to present and give a good show. Tapos yung binabayad sa atin, parang mas kumikita pa yung mga ibang manager eh. 'Di ba? Yun po yung real talk doon. Sila nga naman, no, sila yung mga artist, sila nga naman yung nagko-compose, 'di ba? Talagang sila yung nagtatrabaho talaga. 'Di ba? At syempre meron pang mga issue diyan sa mga masters po nila, 'di ba? Yung mga masters nila hindi nila nakukuha. 'Di ba? Kumbaga yung kinumpos ng kanta, hindi sila yung nagbe-benefit doon, 'di ba? Kaya po natin tinatakal po to kasi hagip po to sa ginawa po ng SB19 para po maunawaan yung gusto kong sabihin. Kaya po natin to tinapik. Kasi po ang SB19 po, 'di ba? Hindi na po sila under management. 'Di ba? Kaya sila po ay kahit papaano ay nakaligtas na po sa ganitong issue. No, hindi na po sila nalalamangan ng kung sino mang management kasi po masasabi po nating independent sila o minamanage nila ang kanilang sarili. 'Di ba po? Ganun po 'yon. Hindi na po nangyayari sa kanila yung mga nangyayari po sa mga kawawang ibang artist. Lalong-lalo na po kung under sila ng isang mga record label o mga management o manager. 'Di ba po? Talaga pong real talk po nangyayari po talaga to. Kaya masasabi po natin na nasa magandang kamay po ngayon ng SB19. Diretso natin. So I really want to talk about that. I'm very passionate about that because it happens to me also. Yeah, yeah. So, eto, yun nga, the problem is, so wala kang ano doon, kumbaga wala kang manok doon sa laban. With Wala. Wala. You're just saying that it happens. It happens. Whether or not guilty si Kian or hindi mo, wala kang alam. In Yeah, other yeah, words. true. But yun nga, para kasi nung pandemic, parang may pumutok din balita with Arthur Neri and Kian Cipriano nung time na yun. Pero, Ayun, hanggang dito na lang po tayo. Ibang topic na po yan tungkol po sa pagmamanage nga raw po ni Kian. Pero kaya lang po natin tinapik ito sa sinabi po ni JR na talaga po nangyayari po yon na sa isang artist ay talaga pong minsan nauutakan po yung artist na minsan yung sinampol na 100k ang deal pero 10k to 7k na lang po ang makukuha ng artist. Na yung artist ang mismo nagtiyaga, nagsulat, naglahat na, nag-perform, pero ganoon lang po yung nakukuha ng artist. No, legit po yan, hindi lang po sa Pilipinas nangyayari yan. Kahit po sa ibang bansa, international din nangyayari po yan. Marami na po nakipaglaban din po sa ganyang karapatan nila. Kaya karamihan nga rin po sa ating mga local artists ay nag-indie na po sila. Tulad nila Ying, di ba, sila Morissette at kung sino-sino pa po. At syempre ang ating mahalimang SB19. Dahil rin po sa ganitong nangyayari. Real talk po yan. Maraming salamat kung nakabot hanggang dito. Sana may napulot ka sa ating reaction video, sa ating tatlong topic na reaction video. Maraming salamat kung nakabot ka hanggang dito. Huwag mo kadilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Sa mga nagla-like po ng ating video, maraming salamat din po sa inyo lahat. See you all sa susunod nating reaction video dito po sa Random React. God bless and peace out. Bye.